Ang dalagang nahumaling sa gwapong lalaki ay naantig sa pag-ibig ng nanliligaw. Hindi isinasaalang-alang ang pangit niyang hitsura at tinanggap ang panliligaw. Sino ang mag-aakala na ang pangit na lalaki ay niligawan lang siya para makipagtalik sa kanya? Si Bonnie ay isang dalagang nahumaling sa gwapong lalaki mula pagkabata. Kapag nakakakita siya ng gwapong lalaki, bibilis ang tibok ng puso niya at hindi niya mayalis ang tingin. Sa kolehiyo, pinili niya ang sculpture department para lang maisakatuparan ang imahe ng perpektong lalaki sa kanyang imahinasyon sa pamamagitan ng mga eskultura. Inakala ng lahat na ang isang dalagang nagpapahalaga sa hitsura tulad niya ay maghahanap ng isang napakagwapong lalaki para makipag-date. Ngunit, nang ipakilala ni Bonnie ang boyfriend niya sa matalik niyang kaibigan, natigilan ang kaibigan. Dahil si Kubong Su, ang kasintahan ni Bonnie, ay mukhang isang unanong payaso. Parehong ang tangkad at mukha ay walang anumang kapansin-pansin. Hindi maintindihan ng matalik na kaibigan ang panlasa ni Bonnie sa pagpili ng kasintahan, habang si Bonnie naman ay lubos na nasiyahan sa mga matatamis na galaw ni Kubong Su para sa kanya. Binigyan niya si Bonnie ng inumin na may nakadikit na love confession, at pagkatapos ay lumuhod at nag-confess sa kanya sa loob mismo ng silid-aralan. Mula noon, si Kubong Su ay laging naghahanap ng paraan upang magpakita sa harap ni Bonnie. Mula sa pagluhod sa silid-aralan, lumipat siya sa pagluhod sa buong campus, at may mga tao pa sa likuran niya na maihawak na placards na sumusuporta sa kanyang confession. Sa paglipas ng panahon, naantig si Bonnie. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng dalagang ito na nahuhumaling sa gwapong lalaki na ang pag-ibig ang pinakamahalaga. Bukod pa rito, nakita niya na karaniwan lang din siya, kaya tiyak na hindi siya magugustuhan ng mga gwapong lalaki. Isang araw, pagpasok pa lang ni Bonnie sa eskwelahan, nakatanggap na siya ng regalo mula kay Kubong Su. Ilalagay na sana ni Kubong Su sa kanya ang heart-shaped pearl necklace nang bumangga sa kanya ang isang lalaking nakaskateboard. Nahulog ang kwintas sa sahig. Hinila ni Bonnie si Kubong Su dahil akma na siyang makikipag-away sa lalaking iyon. Sinubukan niyang magpalit ng usapan, sinabing gustong-gusto niya ang kwintas. Pagkatapos ng klase, tinawagan ni Bonnie si Kubong Su. Si Kubong Su ay nakaupo at nagbabasa ng comics sa radio room. Nakita niyang tumatawag si Bonnie, ngunit sinadya niyang huwag itong sagutin. Inakala ni Bonnie na abala ang kasintahan niya. Pagkatapos noon, narinig ang boses ni Kubong Su mula sa radyo. Nagmamalaki si Kubong Su sa kanyang mga kaibigan na magbabakasyon sila ni Bonnie. Hindi biro ang kanyang pagsisikap para lang makuha si Bonnie. Mula pa sa simula, ang layunin niya sa panliligaw kay Bonnie ay para lang makipagtalik sa kanya. Akala niya ay mabilis niyang makukuha ang gusto niya, ngunit patuloy na nagpapanggap si Bonnie na mahinhin. Sa pagkakataong ito, plano niyang lasingin si Bonnie at gawin ang gusto niya. Narinig ng buong paaralan ang radio broadcast na ito. Naisip ni Bonnie ang masamang mukha ni Kubong Su habang ginagawa siyang biro sa harap ng kanyang mga kaibigan, at galit siyang tumakbo patungo sa radio room. Sa sandaling iyon, dumating ang roommate ni Kubong Su para hanapin siya. Ngayon lang nalaman ni Kubong Su na ang kanyang telepono ay hindi sinasadyang nakakonekta sa radyo, at ang pag-uusap nila ay na-i-broadcast ng live. Dali-dali siyang tumakbo palabas, lumuhod at humingi ng tawad kay Bonnie. Nagsinungaling na ang mga salitang sinabi niya ay para lang magyabang sa kanyang mga kaibigan. Nakita na ni Bonnie ang tunay niyang kulay, sinipan niya ito at tinawag na walang hiya. Nang makita niya ang mga tao sa paligid na nagbubulungan, nakaramdam si Kubong Su ng hiya. Tumayo siya, hindi na nagkunwari pa, at sinumbatan si Bonnie na gusto rin niya na makipagtalik sa kanya, ngunit nagpapanggap lang siyang marangal. Kinailangan niyang magpakumbaba para lang makasama siya. Hindi na makatiis si Bonnie, kinuyom ang kanyang kamao, umatras ng isang hakbang, at sinuntok si Kubong Su ng malakas palayo. Binalaan niya si Kubong Su na ang pangit niyang mukha ay huwag nang magpapakita pa sa kanya. Pagkatapos niyang maglabas ng galit, hinablot ni Bonnie ang pearl necklace at umalis. Ngunit hindi niya napansin na sa gitna ng maraming tao, may dalawang gwapong lalaki ang humahanga sa kanyang ginawa. Ang isa ay si Cha Ji-won, isang 4th year student sa sculpture department, at ang isa naman ay si Hwang Ja-eol, isang design department student. Inaliw ng dalawang kaibigan si Bonnie, at si Bonnie ay gumawa ng isang mahalagang desisyon. Mula ngayon, makikipag-date na rin lang siya sa mga gwapong lalaki. Sa totoo lang, nahiya si Bonnie dahil sa nangyari sa radio broadcast, at naging sentro siya ng usapan saan man siya magpunta. Para makaiwas, ipinahayag niya na mag-leave of absence muna siya sa pag-aaral. Naalala ng kanyang mga magulang ang nangyari ilang taon na ang nakakaraan, noong gusto niyang lumipat ng paaralan. Biglang may isang gwapong lalaki ang lumipat sa katabing bahay. Agad siyang sumaya, nagbago ang isip na lumipat ng paaralan, at araw-araw ay naghahanap siya ng paraan para makalapit sa gwapong lalaking iyon. Sa pagkakataong ito, tahimik na umasa ang kanyang ina na may isang gwapong lalaki ang magpapakita na magpapabago sa isip ni Bonnie tungkol sa leave of absence. Mabilis na natupad ang dalangin ng kanyang ina. Habang hawak ni Bonnie ang application form for leave of absence papunta sa paaralan, nagkataon na may nakita siyang nagtatanong ng direksyon. Ang taong iyon ay si Cha Ji-won na bumalik sa pag-aaral. Nang tumingala si Bonnie at nakita ang mukha ni Cha Ji-won, parang tumigil ang mundo niya. Sa isip niya, mayroon siyang imahinasyon si Cha Ji-won ay isang anghel mula sa sinaunang Greece na buong pusong nagmamahal sa kanyang mahina at maputlang kasintahan. Nang lumingon ang kasintahan, iyon ang mukha niya. Nagising si Bonnie mula sa kanyang panaginip at agad na pinunit ang application form for leave of absence. Pagkatapos, dinala niya si Cha Ji-won sa library. Nang makita niyang maihawak si Cha Ji-won na libro ng sculpture department, inakala ni Bonnie na bagong estudyante siya. Nang maghiwalay sila, masigla niyang ibinigay ang phone number niya kay Cha Ji-won. Sinabing siya ang representative ng sculpture department at maaari siyang lapitan kung may kailangan siya. Pagkatapos nilang maghiwalay ni Cha Ji-won, masayang naglakad si Bonnie habang tumatalon-talon. Hindi niya inasahan, pagkatapos lang ng ilang hakbang, may nakita siyang isang gwapong lalaki ang
paparating. Iyon ay si Hwang Jae-yeol, ang lalaking nakakita sa kanya na sinuntok ang kanyang ex-boyfriend. Natigilan si Bunny, hindi makapaniwala na may perpektong mukha sa mundo. Muli siyang nag-imagine, si Hwang Jae-yeol ay ang male lead sa isang commercial ng sports drink na nakasakay sa likod ng bike ang kanyang high school girlfriend. Nang lumingon ang kasintahan, iyon pa rin ang mukha niya. Sa sunod-sunod na pagkikita ng dalawang ideal na lalaki, naniniwala si Bunny na ang pagpapatuloy niya sa pag-aaral ay ayon sa tadhana at ang pagpunit niya ng application for leave of absence ay ang pinakatamang desisyon. Pagkalipas ng ilang sandali, muling nakita ni Bunny si Hwang Jae-yeol. Katatapos lang ni Hwang Jae-yeol sa kanyang design project kasama ang kanyang roommate. Malugod silang naglalakad habang kumakain at muntik nang matumba si Hwang Jae-yeol dahil sinubuan siya ng kanyang kaibigan. Nakita ni Bunny na hindi pa siya nakakatayo ng matatag, kaya dali-dali siyang tumakbo para maging hero at itulak siya mula sa likuran. Sino ang mag-aakala na sa halip na tulungan, lalo lang niyang pinalala ang sitwasyon, kaya di tumalsik ang tablet sa kamay ni Hwang Jae-yeol at nabasag ang screen nito. Sumang-ayon si Bunny na siyang may kasalanan na magbayad. Pagkatapos malaman na nagkakahalaga ng 2 milyong won ang tablet, mahina siyang nagtanong kung maaari ba itong bayaran ng installment. Bago pa sumagot si Hwang Jae-yeol, yumuko siya para mag-sorry at aalis na sana ng tumakas. Hinawakan siya ni Hwang Jae-yeol at pinilit siyang ibigay ang phone number niya. Dahil sa inis, pumunta si Bunny sa party ng sculpture department para maglabas ng sama ng loob. Habang naiinis siya, nakita niya si Hwang Jae-yeol na pumasok. Nalaman ni Bunny na senior niya pala si Hwang Jae-yeol nang marinig niya itong nagpakilala bilang isang returning student. Noong dinala niya ito, nagmayabang pa siya na senior niya. Sa pagkakataong ito, sinabi sa kanya ng babae sa tabi niya na si Hwang Jae-yeol ay apo ng isang chaebol pamilya ng financier. Nakaramdam si Bunny ng hiya kay Hwang Jae-yeol. Naghintay siyang umupo si Hwang Jae-yeol at maingat siyang nagbuhos ng alak para rito. Nang makita niyang hindi siya komportable, nagbiro si Hwang Jae-yeol sa kanya at sinabi na hindi siya umiinom ng alak. Gumaan ang pakiramdam niya. Kusa si Bunny na nagpakilala sa sarili. Nang marinig ni Hwang Jae-yeol ang pangalan ni Bunny, agad niyang naalala ang eskultura na nakita niya sa library. Ang eskultura na pinakanakakuha ng atensyon niya ay ang estatwa ng isang gwapong lalaki at ang pangalan ng author ay si Bunny. Bumalik sa kanyang wisyo si Hwang Jae-yeol nang marinig niya ang host ng party na humihingi ng tuos mula sa mga bagong estudyante. Balak niyang tumanggi, ngunit ang pag-aanyaya ay naririnig sa lahat ng dako at tinatawag siya ng kanyang mga kaklase. Hindi siya makatanggi kaya kinuha ni Hwang Jae-yeol ang baso ng alak, hindi alam kung ano ang gagawin. Nang makita siyang nahihirapan, si Bunny ay kusang loob na uminom para sa kanya. Lalo pang sumigla ang party. Nalasing si Bunny at hindi na halos makadilat ang kanyang mga mata. Malabo niyang nakita si Hwang Jae-yeol na nakatayo sa pinto at nakatingin sa kanya. Ayon pala, si Hwang Jae-yeol at ang kanyang mga kaibigan ay nagparty din sa katabing restaurant. Dahil sinira ni Bunny ang tablet niya, lumabas si Hwang Jae-yeol para magpalamig dahil sa inis. Nang makita niya si Bunny, ang gumawa ng gulo, na walang pakialam na umiinom, galit na galit siya. Napansin ni Bunny ang inis niya at tumakbo palapit. Lasing na tiningnan niya ang mukha ni Hwang Jae-yeol at sinabing tumakbo siya noon para protektahan ang gwapong mukha na ito. Mayroon pa bang mukha na mas gwapo kaysa rito sa mundo? Lumapit si Bunny at tiningnan si Hwang Jae-yeol nang may paghanga. Dapat sana ay isang romantic atmosphere, ngunit nasukahan ni Bunny si Hwang Jae-yeol. Kinabukasan, nagising si Bunny, naaalala ang nakakahiya nitong ginawa kagabi at nagsisisi kung bakit hindi siya nag-leave of absence. Ang mas trahedya pa, pagdating pa lang niya sa paaralan, nakita na niya si Hwang Jae-yeol na padating, mukhang galit at handang makipag-away sa kanya. Natakot siya at tumakas. Tumakbo siya ng mabilis sa gitna ng maraming tao. Nang makita niyang malapit na siyang abutan ni Hwang Jae-yeol, bigla niyang nakita si Cha Ji-won at nagtago sa likod nito, humihingi ng tulong. Lumapit si Cha Ji-won ng isang hakbang at akmang hihilahin siya palayo nang makita niyang may isang drone na lumilipad patungo sa kanila. Nataranta siya at umiwas. Reflexively ring pumihit si Hwang Jae-yeol sa isang tabi. Nang makita ni Bunny na papalapit sa kanya ang drone, mabilis siyang yumuko para umiwas. Sa gitna ng kaguluhan, hinila niya ang damit ni Hwang Jae-yeol na naging dahilan upang silang dalawa ay matumba sa lupa at si Bunny ay napahiga sa ibabaw ni Hwang Jae-yeol. Sa sandaling iyon, bumangga ang drone sa isang baloon at walang katapusang konfeti ang bumagsak, na parang lumilikha ng isang romantic scene para sa awkward position nilang dalawa. Tinitigan ni Bunny nang walang kukurap ang gwapong mukha sa harap niya at nalunod sa kanyang imahinasyon, hindi makabalik sa realidad. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik sa kanyang wisyo si Bunny. Itinulak si Hwang Jae-yeol at hinila si Cha Ji-won na nakatayo sa tabi at tumakas. Dinala niya si Cha Ji-won para kumain ng specialty ng paaralan. Ang mga pagkaing ito ay para lang sa mga guro, ngunit dahil maganda ang relasyon niya sa auntie na nagpapatakbo ng kantin, isinantabi ito para sa kanya. Masayang kumain si Hwang Jae-yeol, lubos na nasisiyahan. Simula nang makilala niya si Bunny, mas naging kawili-wili ang kanyang buhay. Pakiramdam niya ay isang interesting girl si Bunny at gusto niyang makasama pa ito ng mas madalas. Habang dumadaan sila sa eskultura ng gwapong lalaki na inukit ni Bunny, tumayo si Hwang Jae-yeol sa tabi ng estatwa. Hinubad ang kanyang jacket, nag-pose at tinanong si Bunny kung kamukha ba niya ang estatwa. Si Bunny ay laging tinuturing si Hwang Jae-yeol na isang mayabang na male god na walang pakialam sa mundo. Nang makita niya itong gumawa ng ganoong parang bata na aksyon, natawa siya. Naghahanda na sana silang magkape nang may tawag si Hwang Jae-yeol. Nagmamadali siyang nagpaalam kay Bunny at umalis. Sumulyap si Bunny sa screen ng telepono niya at nakita ang nakasulat na unang pag-ibig, kaya inakala niyang may girlfriend si Hwang Jae-yeol. Pagkaalis ni Hwang Jae-yeol, nakatanggap si Bunny ng tawag mula kay Hwang Jae-yeol, ang kanyang nagpapautang. Para makaiwas, pinatay niya ang tawag. Agad pagkatapos, lumitaw si Hwang
Huang Jiao sa likod niya at hiniling sa kanya na mag-aral kasama niya. Ang gumawa ng kanyang assignment para makabawi sa nasirang tablet. Sumuko si Bunny at ginawa ang assignment sa buong klase. Pag-uwi niya, napagod siya at humiga sa kama. Naisip na kailangan pa niyang ipagpatuloy ang paggawa ng assignment ni Huang Jiao, kaya nakaramdam siya ng matinding pagkadismaya. Para mabayaran ang 2 milyong won, balak niyang humingi ng pera sa kanyang ama. Ngunit narinig niyang tumawag ang landlord na humihingi ng karagdagang deposit para sa upa. Sa huli, nagtatrabaho si Bunny sa youth art exhibition at nagbayad ng installment. Sa exhibition, isang artwork na tinatawag na Destiny ang umakit sa kanya. Siya ay isang fan ng wire sculptor, ang author ng artwork na ito. Habang abala siyang tinitingnan ito, isang lalaki ang lumapit at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Humingi ng paumanhin ang lalaki at inalis siya sa kanyang malalim na pag-iisip. Tinanong siya kung ano ang pakiramdam niya tungkol sa artwork. Masigasig na ipinahayag ni Bunny ang kanyang pananaw. Labis na nasisiyahan ang lalaki sa kanyang sagot at inanyayahan siyang magkape pagkatapos ng trabaho. Dumating si Bunny sa coffee shop sa tamang oras. Muli, lahat ng pagpipigil ay naisantabi. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Joe Arang. Pagkatapos, nag-usap sila tungkol sa wire sculptor. Masiglang ibinahagi ni Bunny na ang sculptor ay pupunta sa kanyang paaralan para magbigay ng lecture at dadalo siya anuman ang mangyari. Masaya silang nag-usap. Nang maghiwalay sila, humingi si Joe Arang ng phone number niya. Nakahiga si Bunny sa kama, patuloy na naaalala ang kagwapuhan ni Joe Arang. Nag-imagine na inaalok siya ni Joe Arang ng kasal gamit ang isang supersized diamond ring. Handa na sana siyang sumagot nang dumating si Joe Arang. Ang walang hiyang iyon, kasama ang kanyang mga kasama, humihingi ng 2 milyong won. Nagulat si Bunny at nagising, at dali-daling inilipat kay Joe Arang ang 200,000 won na kinita niya kahapon. Ang natitirang 1,800,000, sumumpa siyang babayaran niya agad iyon. Pagdating niya sa paaralan kinabukasan, nakita ni Bunny si Cha Ji-won na binuhat ang isang babaeng nakasakay sa wheelchair palabas ng kotse. Inakala niya na ang babae ay ang unang pag-ibig ni Cha Ji-won. Umalis sandali si Cha Ji-won at ang babae ay sinubukang itulak ang kanyang sarili sa wheelchair. Ngunit sa kasamaang palad ay nahulog. Agad na tumakbo si Bunny at tinulungan ang babae na nakahiga sa putik pabalik sa wheelchair. Bumalik si Cha Ji-won at taos puso siyang pinasalamatan ni Bunny dahil nalaman niyang kapatid pala niya ang babae. Ang unang pag-ibig ay ang note din para sa kanyang kapatid na babae. Ang kanyang kapatid na babae ay tulad ng kanyang kuya na gustong maging pinakamahalagang tao sa puso ni Cha Ji-won. Pagkatapos nilang maghiwalay ng magkapatid, pumunta ulit si Bunny para kopyahin ang assignment ni Huang Jiao ayon sa schedule na ipinadala nito. Nang makita niya siyang puno ng putik, hinubad ni Huang Jiao ang kanyang jacket at isinuot ito kay Bunny. Nireklamo niya na clumsy siya, ngunit ang kanyang mga aksyon ay nagpakita ng pagmamalasakit. Pagkatapos ng klase, mabilis na tumakas si Bunny at nagkataon na nakasalubong niya ang kanyang matalik na kaibigan sa hall. Hiniling sa kanya ng kanyang kaibigan na iuwi ang elbow pad niya para sa kanya. Isinuot pa lang ni Bunny ang elbow pad sa kanyang kamay nang lumapit si Huang Jiao. Nang makita niya siya ng ganoon, inakala ni Huang Jiao na nasugatan siya. Nang hinayang siya na hindi niya muna siya mapagagawa ng assignment. Agad namang sinamantala ni Bunny ang pagkakataon, nagpanggap na nasugatan at agad na nalinlang si Huang Jiao. Sa sumunod na mural painting activity, kung saan kasali ang sculpture department at art department, tila nagbago siya. Ano man ang gusto ni Bunny na ipinta o kunin, ginawa lahat ni Huang Jiao, pinagsabihan siyang magpahinga ng maayos. Nakaramdam ng pagkainis si Bunny at gusto niyang sabihin kay Huang Jiao na hindi siya nasugatan, ngunit natatakot siya na magalit ito kapag nalaman niyang niloloko niya ito. Habang nagdadalawang isip, nakita ni Bunny si Huang Jiao na hindi makaupo ng matatag at muntik na itong mahulog sa upuan, kaya mabilis siyang inabot ng kamay mula sa likuran. Tumayo ng tuwid si Huang Jiao, tinitigan ang kanyang kamay at agad na nalaman niyang nagsisinungaling siya. Wala nang nagawa si Bunny kundi kunin ang mga kagamitan, tapusin ang trabaho at matapos ang task, nakita niya si Huang Jiao. Nagreklamo siya kay Huang Jiao na may utang pa siyang 1,800,000 won dito at hindi niya alam kung kailan niya mababayaran ang lahat. Nang sasabihin na sana ni Huang Jiao na tutulungan niya itong magbayad ng utang, nakita ni Bunny ang isang advertisement sa pader. Nag-organisa ang paaralan ng isang strongman contest at ang grand prize ay isang bagong modelo ng tablet. Masiglang hinila ni Bunny si Huang Jiao upang manood ng contest. Nagdududa si Huang Jiao sa lakas niya dahil mukha siyang matangkad at payat, hindi mukhang malakas. Ang dalawang matalik na kaibigan ni Bunny ay tiwala at ipinaliwanag kay Huang Jiao na si Bunny ay isang sikat na strongman ng sculpture department. Ang ibang mga lalaking estudyante ay halos hindi na makahinga sa pagbubuhat ng isang sako ng semento, habang si Bunny ay kayang buhatin ang 3 sako ng sabay-sabay. Pagdating ng pagkakataon ni Bunny, umatras siya ng isang hakbang at buong lakas na sinuntok ang punching bag sa harap niya. Tunay nga, gumawa siya ng malaking sorpresa. Tinalo ang lahat ng contestants, nanalo ng first prize at nakuha ang prize. Agad niya itong ibinigay kay Huang Jiao, binayaran ang 2 milyong won at hindi na niya kailangang kopyahin pa ang assignment nito pagkatapos. Nalutas ang isang problema, masaya siyang umalis kasama si Cha Ji-won. Tiningnan ni Huang Jiao ang kanilang likod at nakaramdam ng kirot sa puso. Hindi ang tablet ang gusto niya, kundi ang dahilan lang para lumapit kay Bunny. Ayaw niyang maputol ang koneksyon nila ni Bunny nang ganoon na lang. Katatapos lang niya sa paggawa ng assignment sa loob ng mahabang panahon. Sa sandaling ito, kumakain si Bunny kasama si Cha Ji-won at ang kanyang 2 kaibigan. Nakita niya ang mensahe ni Huang Jiao at hindi niya ito sinagot. Kinuha ng isang kaibigan ang telepono niya at nakita ang 2 huling contact, isa si Huang Jiao at isa si Joe Arang. Nang malaman na pareho silang gwapong lalaki, nagliwanag ang mga mata ng kanyang kaibigan.
Inilarawan ni Bunny si Hwang Jae-yeol na parang electrolyte drink. Ang gwapo nitong mukha ay lubusang nagpabago sa kanyang perception of beauty sa loob ng 0 taon. Ngunit wala na silang utang sa isa't-iisa at hindi na sila magkikita pa sa hinaharap. Tinanong naman ng kaibigan niya ang nararamdaman ni Bunny kay Jo Arang. Pakiramdam ni Bunny na ang presensya ni Jo Arang ay nagpapagaan sa kanyang pakiramdam, parang caffeine na agad siyang nagpapagising. Sinabi pa ni Cha Ji-won na parang kulang sa kagandahang asal na imbitahin agad ang isang babae na magkape sa unang pagkikita. Gusto niyang sabihin sa 3 babae na siya rin ay isang gwapong lalaki na maaari siyang isama sa listahan ng mga posibleng kasintahan ni Bunny. Sayang lang, patuloy pa rin ang mga dalaga sa pag-uusap tungkol kay Hwang Jae-yeol at Jo Arang. Sa sandaling ito, nakaupo si Hwang Jae-yeol at nakatitig sa tablet, hindi pa rin nakakatanggap ng mensahe mula kay Bunny. Nag-aalala siya na baka mawala na sila ng komunikasyon. Kinabukasan, nakita niya si Bunny sa coffee shop. Parang hindi siya kilala ni Bunny, hindi siya binati at umalis agad. Hindi na siya nakatiis, hinabol niya ito at tinanong kung bakit hindi siya sumasagot sa mga mensahe. Diretsong sinabi ni Bunny na nabayaran na niya ang kanyang utang at wala na silang dahilan para magkita pa. Galit na sinabi ni Hwang Jae-yeol na ayaw na niya itong makita at nakaramdam siya ng ginhawa. Gayunpaman, sa klase, na-miss ni Hwang Jae-yeol si Bunny. Biglang lumitaw sa paligid niya ang walang katapusang imahe ni Bunny. Sa tuwing sasabihin na sana niya na masaya siyang makipag-usap, babalik siya sa mapait na realidad. Nalaman niyang hindi niya makalimutan si Bunny at tumakbo siya palabas ng silid-aralan. Kasabay nito, dumadalo si Bunny sa lecture ng sculptor kasama si Cha Ji-won. Dahil malapit na niyang makita ang kanyang idol, labis siyang natuwa at hindi niya mapigilan ang kanyang excitement. Unti-unting hinila ang kurtina at lumitaw ang sculptor sa harap ng lahat. Laking gulat ni Bunny, ang taong iyon pala ay si Jo Arang. Nakikinig siya sa buong lecture na parang nananaginip. Pagkatapos ng lecture, naglakad sila ni Jo Arang sa campus at masiglang nakipag-usap sa kanya. Si Cha Ji-won, na nasa likuran, ay naramdaman na parang naisantabi siya at nakita niyang inalis ni Jo Arang ang petal sa buhok ni Bunny. Nakaramdam siya ng matinding inis. Sa sandaling iyon, biglang tinawag ni Hwang Jae-yeol ng malakas ang pangalan ni Bunny. Lumapit siya sa harap ng 3 at sinabing mukhang kailangan pa tayong magkita. Napagtanto ni Hwang Jae-yeol na gusto niya si Bunny at nagmamadaling tumakbo upang sabihin sa kanya na hindi sila pwedeng maghiwalay. Naguluhan si Bunny, hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Biglang nawala ang lakas ng loob ni Hwang Jae-yeol, kaya ginamit niyang dahilan na hindi pa naibabalik ni Bunny ang shirt na hiniram niya. Naintindihan ni Bunny ang ibig niyang sabihin at sinabi niya na ibabalik niya agad ang shirt. Wala nang ibang dahilan si Hwang Jae-yeol para manatili pa kay Bunny at hinayaan na lang siyang umalis. Sa kabutihang palad, nag-organisa ang paaralan ng isang activity sa pagitan ng 2 departments at dahil si Bunny at si Cha Ji-won ay parehong class president, kailangan nilang magkita para pag-usapan ang trabaho. Pagkatapos ng trabaho, nag-celebrate silang lahat. Sa party, naglaro sila. Natalo si Bunny at si Cha Ji-won, kaya pinapilitan silang uminom ng bomba mixed alcoholic drink. Wala silang nagawa kundi tumayo. Nang iinom na sana sila ng bomba, hindi sinasadyang nabangga si Bunny ng dumaang waiter at natumba siya sa bisig ni Cha Ji-won. Ang malapit na distansya ay nagpa-heartbeat ni Cha Ji-won ng mabilis. Gayunpaman, binangga ni Bunny ang ulo niya, pareho silang uminda sa sakit at umupo. Hindi natuloy ang bomba, kaya pagkatapos ng party, naghintay ng bus si Cha Ji-won kasama si Bunny. Nang makita niyang may paparating na truck, mabilis niyang hinila si Bunny papalayo, ngunit nabasa siya ng tubig mula sa kotse sa likuran. Nang makita niyang galit si Bunny, nalungkot si Cha Ji-won. Gusto niya siyang pasayahin, ngunit laging taliwas ang resulta. Pag-uwi, galit na nagreklamo si Bunny tungkol sa mga kamalasan na nangyayari sa tuwing kasama niya si Cha Ji-won. Kinabukasan, sa klase, hiniling ni Bunny kay Hwang Jae-yeol na mag-post para sa kanya. Tiningnan niya ang natapos na artwork at pinuri ang model na gwapo at kahit casual drawing lang ay maaari na siyang maging isang sikat na painter. Sapagkat pinuri, masayang nagbiro si Jae-yeol na tiwala siya sa kanyang kagandahan. Habang nag-uusap, nakita nilang dalawa si Arang na dumating. Pumunta si Arang dito para magtrabaho at dumaan na rin para bisitahin si Bunny. Pagkakita sa sketch ni Bunny, pinuri niya ang talento nito sa pagpipinta. Kinuha ni Bunny ang pagkakataong imbitahan si Arang sa isang panayam para sa pagtatapos na siyang gawain ng student council para sa kanya. Nag-isip-isip si Arang at sumang-ayon, karaniwan, halos hindi siya tumatanggap ng mga panayam. Ngunit dahil ang nag-imbita ay si Bunny, walang pag-aalinlangan siyang pumayag na para bang isa siyang taong espesyal sa kanya. Nahiya si Bunny at pagkatapos ay lumapit si Arang para alisin ang talulot ng bulaklak sa buhok nito. Pakiramdam ni Bunny ay tila nananaginip, labis ang kanyang tuwa. Hindi sinasadyang nasaksihan ni Jae-yeol at ng kasama niya sa silid ang eksenang ito. Inakala ng kasama sa silid na hinahaplos ni Arang ang ulo ni Bunny at nagbiro tungkol sa mahiwagang kapaligiran sa pagitan nilang dalawa. Naramdaman ni Jae-yeol ang selos, ngunit wala siyang karapatang hilahin si Bunny palayo. Patuloy na inaalala ni Bunny ang ngiti ni Arang at lubos siyang walang pagtutol sa kanya. Napansin ni Jae-won na tila may gusto si Arang kay Bunny. Lihim na masaya si Bunny dahil nagtagumpay siyang akitin ang kanyang idolo at parang nasa alapaap pa rin siya. Ayaw niyang hulaan kung ano ang iniisip ni Arang tungkol sa kanya. Basta makakausap niya ito, masaya na siya. Ngunit hindi niya alam na si Jae-yeol na nag-aakala ring may gusto si Arang kay Bunny ay hindi mapakali. Tinanggap si Jae-yeol at ang kaibigan niya sa Young Arts Creation Center. Nang dumating silang dalawa, hindi nila inasahan na ang
kapitbahay pala nila ay si Arang. Nakusa siyang nakipagkamay upang salubungin ang mga bagong kapitbahay. Naguluhan ang kasama sa silid sa pagiging espesyal na pagtrato at nagmamadaling nakipagkamay kay Arang. Si Jaeol naman ay nagpakita ng pagkaantipatika kay Arang at binaliwala ang pag-aalok nito ng kamay. Nagsimula na ang panayam at ang tatlong babae, kasama na si Bunny, ay nakatitig kay Arang. Ang pagkakaroon ng pagkakataong makasalamuha ng malapitan ang isang tanyag na eskultor na isa pang napakagandang lalaki ay hindi kayang pigilan ng sinuman. Ang mga mata ni Arang ay laging nakatuon kay Bunny. Hindi itinatago ang pagtingin niya rito kahit sa gitna ng maraming tao. Nakita ni Jaeol ang pagpapalitan ng tingin ng dalawa at labis siyang nabalisa. Nang mag-break time, lumapit ang dalawang babae kay Arang para magtanong ng ilang bagay. Nakita niyang aalis din si Bunny, kaya nagdahilan si Jaeol na kailangan niya ng tulong nito at hinila siya papasok sa kanyang tanggapan. Matapos ang break, pumunta si Jaeol sa katabing silid para hanapin si Arang at hindi sinasadyang nakita niyang hinahaplos ni Arang ang mukha ng isa sa dalawang babae at ang kanilang posisyon ay parang nandiligaw. Agad siyang lumapit upang tanggalin ang mikropono ni Arang at nalaman niyang nakalimutan ni Arang na patayin ang mikropono sa oras ng break. Nang matapos ang panayam, nagpasalamat si Bunny kay Arang sa pagtulong at inanyayahan siya ni Arang na bumisita nang siya lang sa susunod. Nakatanggap ng senyal si Bunny mula kay Arang at nahihiya siyang sumang-ayon. Inayos na ng lahat ang kanilang gamit upang umuwi, ngunit nagkaroon ng abala ang tatlong iba pa, kaya naiwan sina Bunny at Jaeol. Nag-aayos ng gamit si Bunny, ngunit dahil sa kanyang maikling tangkad, hindi niya maabot ang kahon sa itaas. Lumapit si Jaeol upang tumulong at hindi sinasadyang nayakap niya ito. Ang malapitang pagdikit at ang agwat sa taas ay lumikha ng isang romantikong atmosfera. Tinitigan siya ni Jaeol, hindi maalis ang tingin. Medyo nahihiya si Bunny, nagmamadaling kumawala sa yakap ni Jaeol at nagtangkang umalis, ngunit nalaman niyang nakakandado ang pinto. Sinubukan ni Jaeol na buksan ito, ngunit hindi rin niya magawa. Kinuha nilang dalawa ang kanilang mga telepono upang tawagan ang makakapagligtas sa kanila, ngunit nalaman nilang walang signal. Habang naghihintay ng taong dadaan para humingi ng tulong, nagkwento si Bunny ng multo kay Jaeol. Tinakpan ni Jaeol ang kanyang tainga, hindi naglakas loob na makinig. Sa wakas ay natuklasan ni Bunny ang kahinaan ni Jaeol. Tinawanan siya dahil sa pagiging duwag. Lumipas ang oras bawat minuto at segundo. Gustong mag-curl ni Bunny, kaya hinilan niya ang damit ni Jaeol. Tiningnan siya na may pananabik, umaasang may maisip siyang paraan. Kinuha ni Jaeol ang martilyo sa lalagyan ng kagamitan at sinira ang kandado. Paglabas sa banyo, nakita ni Bunny na may sugat ang kamay ni Jaeol, kaya maingat niya itong nilagyan ng band-aid at nagpasalamat sa kanyang magiting na tulong. Habang bumubuti ang kanilang relasyon, pinayuhan siya ni Jaeol na tila hindi maganda ang reputasyon ni Arang, kaya huwag na siyang makipag-ugnayan dito. Hindi pinansin ni Bunny ang kanyang payo at sa halip ay sinabi niya na bastos ang pagsasalita ng masama tungkol sa iba. Kinabukasan, nagkasakit at umabsent ang model na inimbita ng sculpture department. Upang malutas ang problema, nagboluntaryo si Jaeol na maging model. Agad na tumanggi si Bunny, isa ring estudyante ng sculpture department si Jaeol, at hindi niya maaaring pabayaan ang kanyang pag-aaral dahil lang sa pagiging modelo. Sa pagkakataong ito, nakita niyang lumabas si Jaeol mula sa tanggapan. Hinila ni Bunny si Jaeol papasok sa silid-aralan at hiniling sa kanyang maging modelo. Hindi pa nagiging modelo si Jaeol, kaya medyo alanganin siya. Sinadya ni Jaeol na hamunin siya, kung hindi mo kaya, ako na lang ang gagawa, tutal may karanasan na ako sa pagiging modelo. Naimpluwensyahan si Jaeol, kaya binuksan niya ang buttons ng kanyang damit, inilagay ang kamay sa baywang, at nagposing ng gwapo. Naakit si Bunny sa kaakit-akit na hitsura ni Jaeol, muli niyang naramdaman ang kanyang alindo. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit patuloy siyang tinititigan ni Jaeol. Ang kanyang tingin ay nagparamdam sa kanya na silang dalawa ang bida sa isang kwento ng pag-ibig, na pag-ibig sa unang tingin. Nang mapagtanto niyang nagpapantasya siya, nagmadaling huminto si Bunny at sinabi sa sarili na si Jaeol ay hindi ang bida kundi ang demonyo. Hindi siya maaaring maakit ng tingin ng demonyo. Pagkatapos ng klase, binigyan ni Bunny si Jaeol ng tubig bilang pasasalamat. Hindi pa tapos mag-usap ang dalawa, nakatanggap siya ng tawag mula kay Arang na nag-aanyaya sa kanyang bumisita sa kanyang studio bukas. Naalala ni Jaeol ang larawan ni Arang na nanliligaw sa mga babae at gusto niyang payuhan si Bunny na huwag nang pumunta. Ngunit ayaw ni Bunny marinig na sinisiraan niya si Arang. Yumuko siya bilang pasasalamat at bumalik sa klase. Kinagabihan, masayang ibinahagi ni Bunny ang magandang balita tungkol sa pakikipagkita kay Arang bukas sa kanyang matalik na kaibigan at kay Jaeol. Ipinapalagay ng kanyang matalik na kaibigan na isa itong malinaw na paanyaya para sa isang date. Medyo nalungkot si Jaeol, ngunit sumang-ayon na lang. Masayang pumunta si Bunny sa studio ni Arang at pagdating pa lang sa pintuan ay nakita na niya si Jaeol. Hindi na mapakali si Jaeol, naisip niya ang eksena kung saan maglalambingan at maghahalikan na sina Bunny at Arang. Para masira ang date nilang dalawa, sinadya niyang ilagay ang address ng food delivery sa studio ni Arang. Sa sandaling iyon, hawak ni Arang ang kamay ni Bunny para turuan siyang mag-eskultura at ang romantikong kapaligiran ay biglang nasira ng food delivery rider. Samantala, sinilip ni Jaeol ang loob para tingnan ang sitwasyon. Nakita ni Arang ang intensyon ni Jaeol, kaya dinala niya si Bunny sa parke para mag-date. Labis na nababalisa si Jaeol na parabang nakaupo sa nagbabagang kahoy. Upang patunayan kung tarantadong lalaki ba talaga si Arang, kinuha niya ang mikropono mula sa panayam at pinakinggan ang recording ng usapan ni Arang at ng babae.
Tila may narinig siya, kaya mahigpit na kinuyom ni Jaeol ang kanyang kamao at dali-daling tumakbo sa parke para hanapin si Bunny at hinila ang kamay nito. Nagpumiglas si Bunny at nagtatakang nagtanong kung bakit siya nandito. Nag-aalalang diretsong sinabi ni Jaeol na masamang tao si Arang at mahigpit siyang tumutol sa pakikipag-ugnayan ni Bunny dito. Sa galit, nasabi rin niyang paalalahanan si Bunny na naloko na siya sa pag-ibig at pinayuhan siyang huwag na siyang matulad sa nakaraan at maging biktima ng manloloko. Nasaktan si Bunny sa sinabing iyon, ngunit mariing binalaan niya si Jaeol na ang kanyang buhay pag-ibig ay pribado at walang kinalaman dito, at ipinagbawal niya itong manghimasok. Walang nagawa si Jaeol, kaya pinigilan niya ang matalik na kaibigan ni Bunny na si Jaeol upang pakinggan ang isang mahalagang audio recording. Sa recording, pagkatapos magpalipas ng gabi sa bahay ni Arang, ang isang babae ay nagtanong ng may pag-asa kung maaari ba siyang maging kasintahan nito. Ngunit mapanlait na sumagot si Arang, sinabing walang malaking bagay ang pagpapalipas ng gabi at nangako siyang bibigyan niya ito ng titulo sa hinaharap. Nang mapagtanto na nakikipag-ugnayan si Arang sa ibang mga babae at nagbibigay ng malabong pag-asa kay Bunny, mabilis silang nag-usap tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Nais nilang maghanap ng paraan upang paghiwalayin ang dalawa nang hindi nalalaman ni Bunny ang tunay na kulay ni Arang upang mabawasan ang sakit niya. Agad na kumuha si Jaeol ng pribadong investigador upang imbestigahan ang pribadong buhay ni Arang at mabilis na nakakuha ng mga litrato ni Arang na nakikipag-ugnayan sa maraming babae. Nang malaman na ginagamit ni Arang ang kanyang pagiging eskultor upang lokohin ang pag-ibig ng maraming babaeng mag-aaral sa kolehiyo, agad na ipinagbigay alam ni Jaeol kay Jaeol ang katotohanan. Pareho silang naunawaan na kahit masakit ang katotohanan kay Bunny, hindi na nila ito maaaring itago pa. Nagmamadaling tinawagan ni Jaeol si Bunny at nalaman niyang papunta na siya sa exhibition ni Arang. Lumalabas na matapos makipagtalo kay Jaeol ng gabing iyon, bumalik si Bunny upang hanapin si Arang at nagulat siyang nadatnan itong naghihintay pa rin sa kanya doon. Nag-aalalang nagtanong siya tungkol sa relasyon nilang dalawa. Nagbigay ng mahihiwagang pahiwatig si Arang. Ipinahiwatig na hindi siya basta-basta nagpapapasok ng ibang tao sa kanyang opisina at hindi rin madaling makipag-date sa kahit sino. Nakita ni Bunny ang nakatagong kahulugan sa mga salita nito na umalingaw sa kanyang puso. Kinabukasan, pumunta si Arang malapit sa paaralan upang salubungin si Bunny. Habang naghahanda silang magkape, isang delivery rider ang dumaan at muntik nang mabangga si Bunny. Mabilis na niyakap ni Arang si Bunny at humawak sa kamay nito. Lumulutang sa kaligayahan, labis na natuwa si Bunny. Naniniwalang ang paghawak kamay ay nangangahulugang opisyal na silang nagde-date. Pagbalik sa dormitoryo, hindi maitago ni Bunny ang kanyang kaligayahan at dali-dali niyang ibinahagi ang relasyon niya kay Joe Arang sa kanyang kasama sa kwarto. Alam ng kasama sa kwarto na kinabukasan na ang huling araw ng exhibition ni Joe Arang, kaya iminungkahi niyang bigyan ni Bunny si Joe Arang ng bulaklak at isang sulat bilang kasintahan. Kinabukasan, dinala ni Bunny ang bouquet sa exhibition. Habang papunta, nakatanggap siya ng tawag mula kay Hwang Jaeol. Ang ikinagulat niya ay nang malaman niyang papunta siya sa exhibition, agad na ibinaba ni Hwang Jaeol ang tawag. Sa oras na ito, hindi pa niya alam na sina Hwang Jaeol at Hwang Jaeol ay nagmamadaling nakasakay sa motorsiklo patungo sa exhibition. Sa exhibition, aksidenteng naapakan ng ibang tao ang sapatos ni Bunny. Pagkatapos ayusin ang sapatos, paglabas niya sa banyo, nakita niya ang anino ni Joe Arang. Para bigyan siya ng sorpresa, tahimik siyang sumunod. Gayunpaman, ang sorpresa na ito ay agad na naging takot. Nakita niya mismo si Joe Arang na passionate na hinahalikan ang isang estudyanteng babae mula sa student council. Nahulog sa lupa ang baukwet ng bulaklak na hawak niya at ginising ang dalawang taong nalulunod sa halik. Kasabay nito, dumating sina Hwang Jaeol at Hwang Jaeol na humihingal. Gusto nilang kunin si Bunny, ngunit iginiit niyang kailangan niya ng paliwanag. Lumapit siya kay Joe Arang at galit na tinanong kung bakit siya niloko at ginagawa ang malabong larong ito. Walang kahihiyang sumagot si Joe Arang na hindi niya kailanman sinabi na gusto niya itong makipag-date at siya lang ang nag-iisip. Kinumpirma na naloko rin ng babaeng estudyante ng student council si Joe Arang. Galit na galit si Bunny. Sumugod siya sa exhibition room sa harap ng mga reporter at panauhin at diretsong binuhusan si Joe Arang ng balde ng yelo sa ulo. Nang makita niyang susubukang lumaban si Joe Arang, nanatili si Hwang Jaeol para ayusin ang kalat at pinahintulutan si Hwang Jaeol na kunin si Bunny muna. Pagkalabas, hindi na napigilan ni Bunny ang kanyang kalungkutan at umupo sa lupa at umiyak ng malakas. Tahimik na hinubad ni Hwang Jaeol ang kanyang jacket at itinakip sa ulo niya para makapaglabas siya ng emosyon. Nang kumalma na siya, inihatid siya ni Hwang Jaeol pauwi. Habang nagmamaneho, patuloy na nagkukwento si Hwang Jaeol ng mga biro sa kanya. Nang makita siyang nakangiti, nakahinga si Hwang Jaeol ng maluwag. Nang makita siyang malungkot, nakaramdam din si Hwang Jaeol ng sakit. Pagdating sa dormitoryo, ikinuwento ni Bunny sa kanyang kasama sa kwarto ang tungkol sa panluloko. Habang inaalok ang kaaliwan at pagpapayo, itinuro ng kasama sa kwarto na ang kanyang mga kandidato sa kasintahan ay sina Hwang Jaeol at Hwang Jaeol na lang. Pagkatapos ng dalawang bigong relasyon, nasunod-sunod na nakakita ng dalawang manloloko, naramdaman ni Bunny na wala siyang kakayahang humusga sa mga tao. Nagpasya siyang hindi na ulit umibig mula ngayon. Nagmadali ang kasama sa kwarto na himukin siya, na sinasabing matagal na niyang kilala sina Hwang Jaeol at Hwang Jaeol na sapat na upang hatulan na hindi sila mga manloloko.
Pinag-isipan ni Bunny ang sinabi ng kaibigan. Pakiramdam niya ay may kapatid na babae si Jaeol at ang turing nito sa kanya ay tulad ng pag-aalaga sa kapatid. Tungkol naman kay Jaeol, bagamat maraming sandali ng kalabuan, kapag kasama siya, ang matalim na pananalita ni Jaeol ay nagpaparamdam kay Bunny na gusto lang siya nitong asarin. Mabilis na nagkatotoo ang panalangin ng kanyang kasama sa kwarto. Iniulat ng balita na kinansela ng Chaon Corporation, ang kumpanya ng pamilya ni Jaeol, ang pagpupondo para kay Arang. Inilabas din ang mga litrato ni Arang kasama ng maraming biktima. Itinuring siyang bulok na mansanas sa mundo ng paglilo. Sa isa pang pangyayari, nagtakip ng husto si Jaeol, nagmotorsiklo, at nagspray ng pepper spray kay Arang, isang praktikal na aksyon upang ipaghiganti si Bunny. Pagkatapos nilang parusahan ang manloloko, nagsimula sina Hwang Jaeol at Hwang Jaeol na tuklasin ang damdamin ng isa't isa para kay Bunny. Ayaw nilang dalawa na magbunyag ng kanilang iniisip, ngunit lihim nilang itinuring ang isa't isa na karibal. Walang kaalam-alam si Bunny sa iniisip ng dalawa. Nang makita niya si Hwang Jaeol sa student council, formal siyang nagpasalamat sa pagpigil sa kanya na maloko ng manloloko. Hindi sigurado si Hwang Jaeol kung talagang okay na si Bunny o nagpapanggap lang, ngunit medyo nasiyahan siyang hindi na sila nag-aaway. Isang beses, sabay na nagtanghalian sina Bunny at Hwang Jaeol. Paglabas sa kainan, nakita nila ang grupo ni Hwang Jaeol na nagre-record ng video. Pinapanood ni Bunny si Hwang Jaeol na seryoso at profesional na nagtatrabaho, at humanga siya. Hindi niya inakalang makikita niya ang isang napakaakit na Hwang Jaeol. Habang abala siya sa panonood, biglang nagsiksikan ang mga tao. Natakot si Hwang Jaeol na matumba siya, kaya hinawakan niya ang kamay nito at hinila siya palabas ng karamihan. Saktong nakita ni Hwang Jaeol ang tagpong ito at sumakit ang kanyang puso. Sa celebration party ng grupo, hindi niya mapigilang alalahanin ang imaheng iyon at uminom siya para pawiin ang kanyang kalungkutan. Sa pagkalasing, hinanap ni Hwang Jaeol ang numero ni Bunny sa kanyang contact list, ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na tumawag. Nang matumba siya sa lupa dahil sa kalasingan, isang roll ng banner ang gumulong pababa mula sa hagdanan. Nang makita niyang nakaimprenta sa banner ang pangalan ng paaralan, kusang loob siyang gumulong-gulong upang kunin ito. Nang tumayo siya at makita ang tao sa hagdanan, nagulat siyang si Bunny iyon. Akala niya ay guni-guni lang niya dahil sa labis na pagkamis at bumalik ang kanyang isip sa nakaraan. Noong taon na iyon, habang hinahanap ang kanyang kaklase, umibig siya kay Bunny sa unang tingin. Para magkaroon ng mas maraming pagkakataon na makasama siya, sinadya niyang mag-exam sa paaralang ito pagkatapos ng kanyang serbisyo militar. Ngunit sa kasamaang palad, nang magkita sila ulit, may boyfriend na si Bunny. Pagkatapos noon, unti-unting nagkaroon sila ng interaksyon at nagkasama hanggang ngayon, ngunit wala pa rin siyang lakas ng loob na umamin. Sa sandaling ito, sa ilalim ng impluwensya ng alak at selos, hindi na maitago ni Hwang Jaeol ang kanyang damdamin. Bakit ba parati mo akong ginagawang galit, Bunny? Mukhang gusto na kita. Pagkarinig sa pag-amin ni Hwang Jaeol, naisip ni Bunny ang eksena kung saan maihawak si Hwang Jaeol na bulaklak at singsing at lumuluhod para mag-propose sa kanya. Nagbago ang eksena, nakasuot siya ng purong puting damit pangkasal. Masayang naglalakad patungo kay Hwang Jaeol na naghihintay. Dapat sana ay isang masayang sandali, ngunit biglang dumating ang pulis at sinabing gusto siyang arestuhin dahil sa akusasyon ng delusional thinking. Hindi umamin si Bunny sa kasalanan at nagmakaawa kay Hwang Jaeol na tulungan siyang patunayan na hindi siya nagdedelusyon. Ngunit ang banayad na mukha ni Hwang Jaeol ay biglang naging mabagsik. Tinatawanan siya na wala siyang karapatan na pakasalan siya. Nagising si Bunny ng gulat at naramdaman niyang siya nga ang nag-iisip lang. Baka lasing lang si Hwang Jaeol kagabi at nagdadaldal. Walang kabuluhan ang pagkakagusto niya kay Bunny. Ngayong araw, nang makita niya si Hwang Jaeol sa paaralan, medyo nahihiya si Bunny. Ngunit mukhang wala si Hwang Jaeol na naaalala tungkol sa pagtatapat kagabi. Pinaalalahanan ni Bunny si Hwang Jaeol sa kanyang parang bata na mga aksyon ang siya ay lasing sa kalye kagabi bago niya sa wakas binanggit ang kanyang pagtatapat sa kanya. Akala ni Bunny gagamitin ni Hwang Jaeol ang pagkalasing bilang dahilan para ipaliwanag ang kanyang pagtatapat. Ngunit sa halip ay malinaw na sinabi ni Hwang Jaeol na talagang gusto niya si Bunny. Nalito si Bunny sa mga sinabi ni Hwang Jaeol. Sa pulong, hindi niya maiwasang tumitig sa mukha ni Hwang Jaeol. Sa pagbabalik tanaw, hindi pa rin makapaniwala si Bunny na talagang gusto siya ni Hwang Jaeol. Nagdududa na isa lamang itong bagong paraan ng pambubuli ni Hwang Jaeol sa kanya. Pagkatapos ng klase, inimbitahan ni Bunny si Hwang Jaeol na pumunta sa aklatan. Tinawag si Hwang Jaeol ng isang babaeng estudyante para magtanong tungkol sa aralin, kaya napilitan si Bunny na magtungo sa aklatan mag-isa. Naghanap siya ng maupuan at nakita kaagad si Hwang Jaeol sa gitna ng maraming tao. Tinanggihan ni Hwang Jaeol ang isang lalaking estudyanteng gustong tumabi sa kanya, kumaway at tinawag si Bunny palapit. Sinabing inilaan niya ang upuan para sa kanya. Hindi maintindihan ni Bunny kung ano ang iniisip ni Hwang Jaeol, kaya kidirekta niya itong tinanong kung ano na naman ang mali sa ginawa niya. Si Hwang Jaeol ay nagtapat muna, pagkatapos ay naglaang ng upuan para sa kanya, at patuloy pa itong tumitingin sa kanya, na nagpapahindi kay Bunny. Lumapit si Hwang Jaeol, arahang tumingin sa kanya, at sinabihan siyang isipin ng mabuti kung bakit niya ginagawa ang mga ito. Hindi pa nakapagsasalita si Bunny nang biglang nawala ng kuryente sa library. Sa sandaling ito, inihayag ng loudspeaker sa lahat na bumaba sa unang palapag gamit ang fire escape. Sa gitna ng kaguluhan, may nakabangga kay Bunny. Mabilis siyang sinalo ni Hwang Jaeol, at sinabi sa kanyang hawakan ang kanyang manggas
manggas habang bumababa sila. Nahihiya si Bunny na mahigpit na humawak sa kanyang manggas at ligtas silang nakababa sa unang palapag. Gusto ni Huang Jaeol na makasama pa si Bunny ng mas matagal, kaya sinabi niyang may magandang lugar para mag-aral at inanyayahan si Bunny na sumama. Hindi komportable si Bunny na makasama si Huang Jaeol ng mag-isa, kaya nagdahilan siyang uwi na para magpahinga at nagpaalam kay Huang Jaeol. Dinala ng dalawa niyang kasama sa kwarto si Bunny sa ibang lugar para mag-aral at tinawag din si Huang Jaeol doon. Pagdating pa lang ng 4, nakita na agad nila si Huang Jaeol at ang kanyang kasama sa kwarto. Dahil sa mapanuri na tingin ni Huang Jaeol, labis na nahiya si Bunny. Sa sandaling ito, dumating ang kasama sa kwarto ni Huang Jaeol na may dalang malalaking bag at maliliit na bag at iginiit na kumain silang lahat ng inihaw na karne. Kaya kinansela ang plano para mag-aral at pumunta ang buong grupo sa studio ni Huang Jaeol at umupo ng magkakasama. Maingat na inayos ni Huang Jaeol ang damit ni Bunny sa harap ng lahat. Napansin ni Huang Jaeol ang panliligaw ni Huang Jaeol at ang pagkailang ni Bunny. Kusang loob din siyang kumuha ng karne para kay Bunny. Ngunit mas mabilis si Huang Jaeol at inilagay ang piraso ng karne sa harap ni Bunny. Hindi nasisiyahan si Huang Jaeol na tinawag ni Bunny si Huang Jaeol na opa, ngunit formal siyang tinawag na senior. Napansin ng lahat ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Para magpalit ng usapan, nagmungkahi si Bunny na bumili ng inumin at kusang loob na tumayo si Huang Jaeol. Hindi rin nagpatalo si Huang Jaeol at iginiit na sasama kay Huang Jaeol. Pagdating sa convenience store, nagsiselo si Huang Jaeol dahil laging sumusunod si Huang Jaeol kay Bunny, kaya tinanong niya kung may gusto siya kay Bunny. Binalaan din siya ni Huang Jaeol na kung magiging mabait lang siya kay Bunny para maglaro o magpatawa, tigilan na niya. Seryosong sinabi ni Huang Jaeol kay Huang Jaeol na seryoso siya kay Bunny. Pagkatapos ng paghaharap, bumalik ang dalawa sa studio at pagdating nila sa pinto ay nakakita sila ng makapal na usok na umaalpas mula sa loob. Napagtanto nilang nasa panganib si Bunny, kaya tumakbo silang dalawa papasok na parang hangin. Kanina, pagkatapos umalis ng dalawa, inactivate ng usok mula sa inihaw na karne ang fire alarm. Nagbuhos ng tubig ang kasama sa kwarto sa grill para palamigin ito, ngunit ang tubig ay nakatagpo ng langis na nagdulot ng mas makapal na usok. Ang otomatikong sprinkler system ay na-activate na nagdulot ng kaguluhan sa studio. Nauna si Huang Jaeol na tumakbo papasok at nakita niyang lahat ay nakatayo sa pasilyo. Tanging si Bunny lang ang nasa loob na nag-check sa kagamitan sa pag-record. Balisa siyang hinila si Bunny palabas, maingat na sinuri kung mayroon siyang sugat. Matapos makumpirma na ayos lang si Bunny, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Ang dalawang kaklase sa silid ay nanukso kay Bunny. Sinabing ang tingin ni Jaeol sa kanya ay punong-puno ng pag-ibig at malinaw na gusto na siya. Naramdaman din ni Bunny ang pag-aalala ni Jaeol kanina. Nakahiga siya sa kama, inaalala ang sinabi ng kanyang kaibigan. Sa sandaling ito, tumawag si Jaeol. Tinanong ni Jaeol si Bunny kung nakauwi na siya ng ligtas at nang marinig ang bahagyang sinat sa kanyang boses, pinayuhan niya itong magtakip ng maayos at magpahinga ng maaga. Naalala ni Bunny ang mga mapagmalasakit na kilos ni Jaeol matapos siyang umamin at ang puso niya ay nabighani. Kinabukasan, nakita niya ang gamot sa sipon na nakalagay sa mesa at naalala ang paalala ni Jaeol sa kanya noong nakaraang gabi na magpahinga ng maaga at naisip niyang ang gamot sa sipon ay bigay ni Jaeol. Sa pagkakataong ito, nagkataong nakita ni Jaeol ang kanyang ina na may kasamang propesor sa paaralan. Ang kanyang ina ay maraming karanasan sa pag-ibig na palit-palit ng kasintahan. Ayaw niyang makialam sa personal na buhay ng kanyang ina, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang ina ay may gusto sa propesor na malapit sa kanya. Nagmakaawa si Jaeol sa kanyang ina na isipin ang kanyang nararamdaman na huwag makialam sa mga taong nasa paligid niya. Nang marinig ito ng kanyang ina, sinisi niya si Jaeol sa paghadlang sa kanya na makahanap ng kaligayahan. Galit na galit si Jaeol at inilabas ang katotohanan na isinama siya ng kanyang ina noong mga taon na iyon para kumuha ng sustento mula sa kanyang ama at hindi dahil sa pagmamahal sa kanya. Hindi pumayag ang kanyang ina na sinisiraan siya at nag-away silang mag-ina at umalis na hindi masaya. Malungkot na pumunta si Jaeol sa studio para hanapin si Bunny. Niisip niya ang unang pagkikita nila ni Bunny, abala ito sa silid ng eskultura, nakalailay ang buhok. Tinanong niya si Bunny kung bakit hindi magtali ng buhok. Nakita niyang puno ng plaster ang kamay ni Bunny. Nilapitan niya ito at dahan-dahang tinulungang itinali ang buhok niya. Biglang nag-iba ang pakiramdam sa pagitan nila. Napansin ni Bunny na hindi pala kay Jaeol galing ang gamot sa sipon, naisip niyang kay Jaeol ito. Hinawakan niya ang kamay ni Bunny at nagpilit na talagang inumin niya ang binili niyang gamot. Kinabukasan, nakita ni Bunny at ng dalawa niyang kaibigan ang poster na nakadikit sa paaralan na nagpapahayag na si Senior Han Yeoryum na nagtatrabaho na sa istasyon ng IHC pagkatapos ng pagtatapos ay babalik sa paaralan upang maging host ng anibersaryo ng pagkakatatag ng paaralan. Ang tatlo ay nagpahayag ng paghanga kay Han Yeoryum bilang isang taong maganda at matalino, isang taong maaari lamang nilang hangaan mula sa malayo. Tinasa ng guro ang gawa ng bawat isa. Si Bunny, na laging nangunguna, ay pinuna sa pagkakataong ito. Itinuro ng guro na kulang sa damdamin ang kanyang gawa at kung hindi siya magiging mas nakatuon, ang kanyang panguna na posisyon ay mapapalitan. Nalungkot si Bunny, kung hindi siya magiging una, hindi siya makakakuha ng scholarship. Ayaw niyang mahirapan ang kanyang mga magulang sa pagbabayad ng mataas na matrikula. Nakita ni Jaeol na nalulungkot siya, kaya dinala niya si Bunny sa gilid ng ilog upang magpahangin at inaliw siya na ito ay pansamantalang kabiguan lamang at kung gagawin niya ang kanyang makakaya, tiyak na malalampasan niya ang pagsubok. Dahil sa
katabi niya si Jaeol, nayalis ni Bunny ang kanyang pagkabalisa at nabawi ang kanyang tiwala sa sarili. Pagdating sa bahay, nang makita niya ang gamot sa sipon sa mesa, hindi niya maiwasang maalala si Jaeol. Naalala ang matamis na sandali ng tinali ni Jaeol ang kanyang buhok. Hindi niya maiwasang mamula, mabilis ang tibok ng puso. Sigurado siyang gusto niya na si Jaeol. Kinabukasan, nakita niya si Jaeol sa paaralan. Ang mga alaala niya at ni Jaeol mula nang magkakilala sila ay parang isang pelikula na umikot sa kanyang isip. Naglakad silang dalawa habang nag-uusap ng masaya. Pagkatapos ng ilang hakbang, nakasalubong nila si Jaeol. Inakala ni Jaeol na sabay silang pumasok. Ipinaliwanag ni Bunny na nagkataon lang na nagkita sila. Narinig ni Jaeol na sinabi ni Jaeol na hindi na kailangan pang ipaliwanag ni Bunny. Wala namang masama kung sabay silang pumasok. Nagselos si Jaeol, sadyang tinanong si Bunny kung hindi ba siya nakaramdam ng pangangati noong gabi na pumunta sila sa gilid ng ilog. Itinaas ang kamay para sana tingnan kung nilalagnat si Bunny. Mabilis si Jaeol, tinakpan ang noo ni Bunny at hindi pinahintulutan si Jaeol na hawakan ito. Ang tensyon sa pagitan ng tatlo ay naputol ng bigla ang pagdating ni Han Yeoryum. Lahat ng tao, kasama na si Bunny, ay napabulalas na napakaganda ni Han Yeoryum. Si Han Yeoryum ay dahan-dahang lumapit kay Jaeol, tinanong kung kumusta na siya. Nakita ni Bunny si Han Yeoryum na niyaya si Jaeol na umalis at napagtanto niya na ang relasyon ng dalawa ay hindi ordinaryo. Nakaramdam siya ng pagkadismaya sa sarili, pinagtawanan ang sarili niyang kamusmusan, iniisip na tanging ang mahuhusay na babae lamang tulad ni Han Yeoryum ang nararapat kay Jaeol. Kahit na sinubukan niyang itago, ngunit napansin pa rin ni Jaeol at ng dalawang kasama niya ang kakaiba niyang kilos. Sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang nakita ng isang kasamahan ang mga litrato ni Jaeol at Han Yeoryum sa website ng paaralan. Naging magkasintahan si Jaeol at Han Yeoryum noong hindi pa lumilipat si Jaeol ng paaralan. Nasaktan si Bunny sa matatamis na litrato ng dalawa, kaya naging balisa siya sa buong klase at hindi niya sinasadyang masugatan ang sarili. Nanghihinayang si Jaeol nang makita siyang nasugatan at nais siyang bendahehan. Umiti si Bunny ng pilit, ipinaliwanag na normal lang masugatan sa klase ng eskultura, kaya huwag mag-alala. Pagkatapos ng klase, umalis si Bunny ng mag-isa. Tinawag siya ni Jaeol na nagmamadaling tumakbo. Lumabas na nakita rin ni Jaeol ang mga litrato online at nag-alala siyang baka mali ang isipin ni Bunny kaya sinadya niyang pumunta para magpaliwanag. Ngunit nang makita niya si Bunny, hindi niya alam kung paano sisimulan. Naalala ni Bunny ang eksena kung saan nakatayo si Jaeol sa tabi ni Han Yeoryum, lalo siyang nalungkot. Upang makaiwas, nagdahilan siyang may gagawin at nagmamadaling umalis. Upang matulungan si Bunny na makalimutan ang kalungkutan, sinadya ni Jaeol na isama ang kanyang kapatid na babae at niyaya si Bunny na kumain. Dinala ni Bunny ang dalawa sa isang panaderya kung saan hindi pa sila nakakain. Labis na ikinatuwa ng magkapatid na Jaeol ang bagong karanasan na ito. Sa tuwing kasama nila si Bunny, palagi silang may mga nakakatuwang sorpresa. Napansin ng kapatid na babae ni Jaeol na gusto ng kanyang kuya si Bunny. Kaya nang maghiwalay sila, habang hindi nakatingin ang dalawa, kumuha siya ng litrato nilang magkatabi. Sa kabilang banda, walang alam si Jaeol tungkol sa pagkaing iyon. Nalulungkot siya dahil sa malamig na pakikitungo ni Bunny sa nakalipas na mga araw. Nag-iisip siya kung paano magiging mas malapit kay Bunny. Habang nag-iisip, nakita niya si Bunny at Jaeol na magkasama. Bago pa siya makabati, isang basketball ang biglang lumipad patungo kay Bunny. Mabilis na sumugod si Jaeol, iniabot ang kanyang kamay at sinalo ang bola bago pa man si Jaeol. Binalaan niya ang lalaking naglalaro ng basketball na mag-ina. Pinuna rin niya si Jaeol na mabagal mag-react. Nakasama niya si Bunny, ngunit hindi niya ito naprotektahan. Hindi nagpatalo si Jaeol, sinabi niyang mahilig magpasikat si Jaeol. Nagtatalo ang tatlo habang papasok sa silid-aralan. Hindi napansin ang lalaking naglalaro ng basketball na nakatingin pa rin sa kanila. Upang kumita ng pera para sa mga materyales, nagtrabaho si Bunny sa film club. Ang kasama sa kwarto na nag-schedule na samahan siya ay biglang nagkaroon ng emergency. Nalaman ni Jaeol at nagboluntaryo siyang samahan si Bunny kapalit ng kaibigan niya. Nakita ng direktor na maganda at gwapo sila, kaya inayos niya na gampanan nila ang papel ng mga magkasintahan. Sa panahon ng pag-ensayo, sinamantala ni Jaeol ang pagkakataon na ipaliwanag ang kanyang relasyon kay Han Yeoryum. Nadismaya siya dahil hindi man lang siya tinanong ni Bunny tungkol dito. Nakita niyang huminto si Bunny at nakinig sa kanya. Seryosong ipinaliwanag ni Jaeol na wala na silang kinalaman ni Han Yeoryum sa isa't iisa. Sana ay huwag magkamali si Bunny ng akala. Ang puso ni Bunny ay muling nagliwanag ng pag-asa. Hindi siya tumanggi ng hawakan ni Jaeol ang kanyang kamay. Noong araw na iyon, malakas ang ulan, inalis ni Jaeol ang kanyang jacket at ginamit na pananggalang sa ulan para sa kanya. Sa sandaling iyon, kinilig si Bunny. Ang props na painting sa set ng pelikula ay nabasa ng ulan at nag-alala ang direktor. Nagboluntaryo si Bunny na ayusin ang painting. Nakatayo si Jaeol sa tabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga para sa kanya. Pagdating sa dormitoryo, ikinuwento ni Bunny sa kanyang mga kasama sa kwarto ang tungkol sa hindi tiyak na relasyon nila ni Jaeol. Ang isang kaibigan ay nagsabi na sina Jaeol at Han Yeoryum ay nakaraan na, kahit na magkausap sila ay hindi na sila magkasintahan. Ang isa pang kaibigan ay nag-iisip na nag-ibigan sila mula noong high school at posibleng magkabalikan sila. Pagkatapos mag-usap, lahat ay nagsabi na kung nagtitiwala si Bunny kay Jaeol ay maaari siyang sumubok at kung may duda pa rin ay dapat siyang tumigil sa tamang oras. Naguluhan si Bunny, gabi-gabi siyang nag-iisip kung paano pipiliin. Naalala niya ang seryosong mukha ni Jaeol nang ipinaliwanag niya ang kanyang relasyon kay Han Yeoryum, nagpasya siyang pagkatiwalaan siya. Kinabukasan, inanyayahan ni Jaeol si Bunny na kumain ng spaghetti kinabukasan at naunawaan ni Bunny na ito ay isang imbitasyon para sa isang date. Pagkatapos ng ilang panloob na pakikibaka, nagpasya siyang pagkatiwalaan si Jaeol, pumayag siyang makipagkita
sa kanya ng mag-isa. Pagbalik sa studio, nahihiyang nagtanong si Bunny kay Jaeol kung ang pag-imbita ni Jaeol sa kanya na kumain ng mag-isa ay matatawag na pakikipag-date. Nakita ni Jaeol ang kanyang pag-asam sa date, hindi niya maiwasang maging masaya. Malapit nang matapos ang gawa, nakita ni Jaeol ang ilong ni Bunny na may pulbos ng plaster at napansin na hindi ito namalaya ni Bunny. Dahan-dahang lumapit si Jaeol, gusto siyang punasan. Sa sandaling ito, umalinggaw ang boses ni Jaeol na humadlang sa kanyang aksyon. Nais ni Jaeol na makipag-usap ng pribado kay Jaeol. Tinanong niya kung hindi ba talaga niya napapansin ang damdamin niya kay Bunny o sadyang itinatago lang niya. Ipinaliwanag ni Jaeol na magkaibigan lang sila ni Bunny. Hindi naniwala si Jaeol, ibinalik ang pitaka na nahulog ni Jaeol at binabalaan din siyang huwag nang gumawa ng mga matalik na kilos kay Bunny. Nang ihatid ni Jaeol si Bunny pauwi, nakita niya ang masayang figura ni Bunny pagbaba niya ng sasakyan. Binuksan niya ang kanyang pitaka at matagal niyang tiningnan ang litrato nila ni Bunny nang magkasama. Naalala ni Jaeol ang eksena kung saan lumapit si Jaeol kay Bunny at sumiklab ang inggit sa kanyang puso. Upang makuha ang atensyon ni Bunny, tinawagan niya ito at inanyayahan siyang magkita sa istasyon ng subway bukas ng 7 ng gabi. Bago niya ibaba ang telepono, narinig niya si Bunny na tinawag siyang opa. Masayang nagpagulong-gulong siya sa kama, nag-aabang sa date. Masaya rin si Bunny, iniisip na nasa matamis at hindi tiyak na yugto sila. Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahang ito. Kinabukasan, nakita na naman niya si Han Yeoryum at Jaeol na magkasama. Nais ni Han Yeoryum na makipag-usap ng pribado kay Jaeol, ngunit malamig siyang tinanggihan nito. Sa oras ng klase, naisip ni Jaeol ang nangyari ilang taon na ang nakalipas. Noon, sila ni Han Yeoryum ay nagmamahalan ng labis. Ngunit sa araw ng kanyang kaarawan, biglang humiling si Han Yeoryum na pansamantalang magkahiwalay sila. Hindi niya maintindihan kung bakit at sinabi ni Han Yeoryum ng diretsyo na masama ang pakiramdam niya kapag kasama niya ito. Pagkatapos niyang kumalma, gusto sana niyang bawiin ang relasyon, ngunit nalaman niyang nag-aral si Han Yeoryum sa ibang bansa at hindi man lang nagpaalam. Pagkalipas ng 2 taon, nakita ni Jaeol si Han Yeoryum sagsi. Akala niya hindi na sila magkikita pa, ngunit hindi niya inaasahan na muli siyang lilitaw sa kanyang buhay. Nakahumaasmas ni Jaeol, naghanda siyang makipag-date kay Bunny, ngunit paglabas niya ng silid-aralan ay hinarangan siya ni Han Yeoryum. Nais ni Han Yeoryum na makasabay siyang maghapunan. Hindi na nakapagtimpi si Jaeol, siya ang nagmungkahing maghiwalay na sila. Si Han Yeoryum ang nag-iwan sa kanya nang walang paalam, wala siyang obligasyon na hintayin siya magpakailanman. Ngunit sinabi ni Han Yeoryum na hindi niya kailanman sinabing naghihiwalay sila, kailangan lang niya ng oras upang kumalma na nangangahulugang babalik pa rin siya. Ayaw ni Jaeol ng ganoong laro sa salita, pinagalitan niya ito na parang dati, humiling na huwag na siyang hanapin pa. Walang alam si Bunny tungkol sa hidwaan sa pagitan nilang dalawa at kinakabahan siyang nag-aabang kay Jaeol. Nang makita si Jaeol, masaya siyang kumaway, ngunit pagkatapos ay nakita niyang hinabol ni Han Yeoryum si Jaeol. Inakala ni Han Yeoryum na ang galit ni Jaeol sa kanya ay patunay na may damdamin pa rin ito sa kanya. Hindi siya pumayag kaya hinabol niya ito upang kumpirmahin. Nang makita ang dalawa na nag-aaway, unti-unting lumamig ang puso ni Bunny. Nakatayo doon, para siyang isang payaso na nakikialam sa pag-ibig ng iba. Upang hindi maging masyadong awkward, malungkot siyang tumalikod at umalis. Nang makita ito, madiing tinulak ni Jaeol ang kamay ni Han Yeoryum, tumakbo, hinawakan ang kamay ni Bunny at hinalikan siya sa harap ni Han Yeoryum. Ngunit inakala ni Bunny na sinasadya niya itong gamitin upang inisin si Han Yeoryum. Dahil sa matinding sakit, ayaw niyang makinig sa anumang paliwanag at galit na umalis. Pagdating sa bahay, tiningnan ni Bunny ang tumpok ng damit sa kama at kinamuhian ang date na pinaghandaan niya ng husto ay naging isang katatawanan. Nalulungkot din si Jaeol, pagdating pa lang niya sa bahay ay nakatanggap na siya ng text message mula kay Han Yeoryum. Malinaw na sinabi ni Han Yeoryum na kahit pa humalik siya sa ibang babae sa harap niya, hindi magbabago ang damdamin niya. Kinabukasan, pagdating pa lang ni Bunny sa paaralan ay nakasalubong niya na si Jaeol. Gusto niya ng isang malinaw na sagot kaya kusang loob siyang lumapit at nagtanong kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng halik kahapon at kung sila na ba ay maituturing na nagde-date. Nang makita ang pag-aalangan ni Jaeol, lubusang nadismaya si Bunny at lalo siyang naging sigurado na ginagamit lang siya nito. Galit niya itong pinuna na isa rin itong tiyan na masamang lalaki tulad ng kanyang dating kasintahan. Pagbalik sa studio, nagkwento si Bunny kay Jaeol tungkol sa nabigo niyang date. Diretsahan niyang sinabi na kung alam lang niya na magkakaganito, mas gugustuhin pa niyang makasama si Jaeol sa pagkain noong una. Lumabas na noong gabing iyon, si Jaeol mismo ang naghatid kay Bunny sa lugar ng date. Noong panahong iyon, nang makita niyang hindi sumasagot si Jaeol sa text ni Bunny, tinong inalok ni Jaeol si Bunny na makipag-dinner sa kanya. Ngunit si Bunny noon ay sabik na nag-aabang sa pagdating ni Jaeol, kaya masaya siyang bumaba ng sasakyan. Pagkaalis ni Bunny, natuklasan ni Jaeol na naiwan niya ang kanyang lipstick sa kotse. Nang habulin niya ito upang ibalik, nagkataon namang nasaksihan niya ang paghahalikan ni Jaeol at Bunny. Inakala niya na makakatanggap na siya ng balita na opisyal na silang nagde-date, ngunit hindi inaasahang naging hindi maganda ang wakas. Ang nanahimik na puso ni Jaeol ay muling umasa. Sa aktibidad ng konseho ng mag-aaral
na dinaluhan ni Bunny at Jaeol ng magkasama, masigla siyang nag-alok sa lahat ng kape at kusang loob na tumulong kay Bunny sa pamamahagi ng mga flyer. Sa gitna ng aktibidad, hinanap niya si Jaeol upang makipag-usap ng pribado. Sinumbatan niya si Jaeol na laging sinasabing tapat siya kay Bunny, ngunit sinasaktan naman ito. Kasabay ng babala kay Jaeol na huwag nang saktan pa si Bunny sa hinaharap. Pagkatapos ng aktibidad, nagdahilan siyang binabati niya ang mga kasama sa kwarto ni Bunny at inanyayahan si Bunny at ang dalawa niyang kasama sa kwarto na maghapunan ng masarap sa bahay niya. Agad na napansin ng dalawang kasama sa kwarto ang tunay na layunin niya ay aliwin ang nasaktang puso ni Bunny. Dahil sa pag-uusisa ng mga kaibigan, tapat na inamin ni Bunny na tapos na sila ni Jaeol. Lumabas na bago pumunta sa bahay ni Jaeol, nakita ng mga kasama sa kwarto si Jaeol na nag-iisa na nagpapamahagi ng mga flyer. Kaya sinubukan nilang kumbinsihin si Bunny na manatili at tumulong upang lalong mapalapit ang kanilang damdamin. Ngunit malamig siyang tinanggihan ni Bunny at nagpumilit na sumama sa kanyang mga kaibigan sa bahay ni Jaeol. Nang marinig niya ang dahilan ni Bunny sa pagtatakda ng hangganan kay Jaeol, lahat ng kanyang mga kasama sa kwarto ay hindi natuwa para sa kanya. Iniisip na ang pag-iwan kay Jaeol na nakikialam pa rin sa kanyang ex-girlfriend ay isang tamang desisyon. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, lasing na ang dalawang kasama sa kwarto. Si Bunny na lamang ang matino na nanatiling kausap si Jaeol. Nag-alala si Jaeol na nilalamig siya, kaya maingat siyang kumuha ng manipis na kumot at ikinumot sa kanya. Nagpahayag ng paghanga si Bunny na si Jaeol ay gwapo at malambing at nagbiro pa na kung ibang babae ang tratuhin ng ganyan, tiyak na iisipin nila na gusto niya sila. Dahil naramdaman niya ang medyo malabong pag-aalala sa pananalita ni Jaeol. Mayroong bahagyang pagkailang si Bunny, kaya tumayo siya at nagbago ng usapan, pinuri ang kagandahan ng tanawin sa gabi. Hindi niya napansin na ang mga mata ni Jaeol ay laging nakatingin sa kanya at hindi niya napigilan ang sarili na sabihin na siya ang maganda. Hindi alam ng dalawa na masarap mag-usap sa sandaling iyon, masama ang pakiramdam ni Jaeol, buong gabi siyang nalasing sa alak dahil sa kalungkutan. Pagkatapos niyang maging matino, ang disappointed na mukha ni Bunny ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isip na nagdulot ng pananakit ng kanyang puso. Ipinagpatuloy ng konseho ng mag-aaral ang paghahanda para sa mga aktibidad ng anibersaryo ng paaralan. Isang babaeng kaibigan ang lumapit upang makipag-usap kay Bunny na nagsasabing ang pinakaabangang aktibidad sa festival ay ang segment ng pampublikong pag-amin ng pag-ibig. Nagpahayag si Bunny na sinumang babae ang aaminin ng pag-ibig sa harap ng publiko ay tiyak na magiging napakasaya dahil nangangahulugan iyon na mahal siya ng kabilang partido kaya handa siyang ipahayag ang kanyang pag-ibig sa buong mundo. Si Jaeol, na gumugupit ng mga slogan ng pag-ibig, ay nakikinig sa usapan ng dalawa. Ang kanyang tingin ay matagal na nanatili sa linyang gusto kong makasama ka sa Pasko at pagkatapos ay napaisip siya. Sa wakas, natapos din ang mga paghahanda at unang umalis si Bunny sa opisina ng konseho ng mag-aaral. Ngunit nagulat siya nang makita niya ang nanay ni Jaeol na hinahawakan ang buhok at iniinsulto ng asawa ng isang propesor na tinatawag siyang Fox of Love. Nagmadali siyang tumakbo para awatin ang dalawa, pinayuhan silang maging kalmado at mag-usap. Minasama ng asawa ng propesor sa gitna ng maraming tao na nilalandi ng ina ni Jaeol ang mga may asawa. Nagtalo naman ang ina ni Jaeol na nilinlang siya ng propesor at siya ang biktima. Sa sandaling iyon, sumugod si Jaeol at humarang sa harap ng kanyang ina. Yumuko siya at humingi ng paumanhin sa asawa ng propesor. Pagkatapos ay mabilis niyang hinila ang kanyang ina palayo sa maraming tao. Nang makalayo na sila sa lahat, galit niyang sinumbatan ang kanyang ina dahil sa pagpapahiya sa kanya. Nagalit ang kanyang ina na nagpanggap ang propesor na single para linlangin siya. Nasaktan siya dahil hindi siya ipinagtanggol ni Jaeol, kundi kumampi pa siya sa asawa ng propesor para punahin siya. Naniniwala siya na wala siyang ginawang mali sa pagiging tapat at ang pagkakamali ay nasa propesor na naglaro ng damdamin. Ang mga salita ng kanyang ina ay nagpaalala kay Jaeol sa sarili niya. Siguro sa mata ni Bunny, siya rin ay isang taong naglaro at hindi umako ng responsibilidad, isang walang desisyong bastard. Hindi na niya maaaring tuloy-tuloy na punahin ang kanyang ina at tumalikod na lang siya at tahimik na umalis. Nang gabing iyon, nag-iisa si Jaeol na nalulunod sa kalungkutan. Ang problema ng kanyang ina at ang sakit na idinulot niya kay Bunny ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkadismaya sa sarili. Ngunit hindi niya inaasahan na biglang lilitaw si Bunny sa kanyang harapan. Naalala ni Bunny ang kaguluhan ng ina ni Jaeol at ng asawa ng propesor sa harap ng lahat. Naawa siya kay Jaeol na kailangang magtiis ng kakaibang tingin. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, dinala niya ito sa kanyang lihim na lugar. Gusto siyang aliwin. Sinamantala ni Jaeol ang pagkakataong ito para humingi ng tawad. Ipinaliwanag na ang halik noong gabing iyon ng date ay dahil lang sa pagkalito at gusto siyang pigilan at wala siyang intensyon na samantalahin siya. Tiningnan ni Bunny ang tapat na mukha ni Jaeol, nagpa siya siyang paniwalaan ang sinabi niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng pagpapatawad, dumating na ang gwardiya, hiniling sa kanilang umalis. Pag-uwi ni Bunny sa bahay, nakita niya ang kanyang ama na nag-aayos na nilalaman ng panayam ng kanyang ina, habang ang kanyang ina ay nagbabasa ng magazine. Nakita ng kanyang ama ang gwapong lalaki sa magazine at nagselos na sinabing ex-boyfriend iyon ng kanyang ina. Naging tanyag na celebrity couple ang dalawa. Noong taong iyon, inisip ng lahat na hindi makakapantay ang kanyang ama sa ex-boyfriend ng kanyang ina, ngunit hindi kailanman sumuko ang kanyang ama. Dahil palaging naniniwala ang kanyang ama na ang pag-ibig ay para sa mga matapang na humahabol. Ang mga salita ng kanyang ama ay nagbigay pag-asa kay Bunny. Marahil sa pagitan niya at ni Jaeol ay kailangan din ang tapang na ito ng hindi pagsuko. Nais ni Bunny na bigyan si Jaeol ng isa pang pagkakataon. Sa sandaling ito, ang kasama sa kwarto ni Jaeol na nakakita ng problema sa pagitan ng dalawa ay naging isang malaking
makatulong. Nagsinungaling ang kaibigan na nilalagnat si Jaeol at abala siya at hindi niya ito maalagaan. Hiniling kay Bunny na dalhin ang lugaw at laptop sa bahay ni Jaeol. Nang kinakabahan si Bunny na tumunog ang doorbell, hindi niya inaasahan na si Han Yeoryum ang nagbukas ng pinto. Nagkunwari si Han Yeoryum na parang siya ang may-ari ng bahay. Sinabing nagpapahinga si Jaeol at sinabihan si Bunny na ibigay na lang sa kanya ang mga gamit. Hindi pumayag si Bunny, iniling kay Han Yeoryum na sabihin kay Jaeol na dumating siya. Walang alam si Jaeol, paggising niya at nakita si Han Yeoryum sa kanyang bahay, ay bigla siyang umupo. Hiniling na huwag siyang lalapit at huwag basta-basta magpapakita. Ngunit sa mata ni Han Yeoryum, ang hindi pagpalit ni Jaeol ng password sa pintuan ay nangangahulugan na may damdamin pa rin siya sa nakaraan. Ayaw ni Jaeol na magpaliwanag pa, nakita niya ang lugaw at computer sa mesa, kaya nagtanong siya kung may dumating. Itinago ni Han Yeoryum na si Bunny ang dumating at malabo lang niyang sinabi na may kaibigan na bumisita. Kinabukasan, opisyal na nag-umpisa ang festival ng paaralan. Hiniling ng kapatid na babae ni Jaeol na samahan siya sa exhibition. Ngunit mariing tumanggi si Jaeol, sinabing ipinangako niya kay Bunny na sasamahan niya ito sa festival. Pagkatapos, hindi pinansin ang sama ng tingin ng kanyang kapatid na babae. Nagmadali siyang hanapin si Bunny, punong-puno ng tao ang festival. Abot-abala si Jaeol sa pagkuha ng litrato, ngunit paminsan-minsan ay sumusulyap kina Bunny at Jaeol na magkasama. Ang tingin din ni Bunny ay hindi sinasadyang napunta sa kanya. Si Han Yeoryum, bilang host, ay napansin ang maselang kapaligiran sa pagitan nilang dalawa, kaya sadyang hiniling niya kay Jaeol na tulungan siyang ayusin ang kanyang earphone. Nakita ni Bunny ang matalik na kilos nila at nakaramdam ng pagkadismaya. Napansin ni Jaeol ang pagkasira ng loob niya, yumuko at nagtanong kung ayos lang siya. Ang eksenang ito ay nasaksihan naman ni Jaeol. Pilit niyang pinigilan ang selo sa kanyang puso. Ang apat ay napasama sa isang komplikadong relasyon nang hindi nila namamalayan. Naroroon din sa festival ang lalaking naglalaro ng basketball kanina. Dumating ang festival sa pinakaabangang segment ng pag-amin ng pag-ibig. Kinuha ni Han Yeoryum ang isang papel na may nakasulat na pag-amin ng pag-ibig mula sa puno at matagumpay na pinagsama ang isang magkasintahan na lihim na nag-ibigan. Kinuha niya ang pangalawang papel at natuklasan na si Bunny ang niligawan. Tiningnan niya si Jaeol, saglit siyang natigilan at pagkatapos ay pilit na inanyayahan si Bunny na pumunta sa entablado at basahin ng malakas ang pag-amin. Bunny, gusto kitang makasama sa Pasko. Sa gitna ng hiyawan ng lahat, umakyat si Bunny sa entablado. Ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang hinanap si Jaeol. Puno ng pag-asa na siya ang nag-amin. Gayunpaman, nang inanyayahan ni Han Yeoryum ang nag-amin sa entablado, walang ginawa si Jaeol. Nang walang lalaking umakyat, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa ibaba ng entablado. Nagduda na isa lang itong masamang biro, naiwan si Bunny sa entablado, nahihiya at naguguluhan. Sa sandaling ito, dahan-dahang lumabas si Jaeol mula sa maraming tao, umakyat sa entablado, at matatag na tumayo sa tabi niya. Sumunod si Han Yeoryum sa programa, inanyayahan sina Jaeol at Bunny na magtinginan sa mata sa entablado sa loob ng 0 segundo. Tiningnan ni Jaeol si Bunny ang may pagmamahal at sinagot din ni Bunny ang tingin niya, ngunit walang anumang kilig sa kanyang mga mata. Mawawakas ang pangyayari, tinanong ni Bunny si Hwang Jaeol sa dahilan ng pag-akyat niya sa entablado. Diretsong inamin ni Hwang Jaeol na siya ang sumulat ng love letter. Habang tumutulong kay Bunny na maglinis ng entablado, inilagay ni Hwang Jaeol ang mga nakolektang cards sa imbakan. Sa sandaling ito, hinanap ni Jin Hyun-oh si Hwang Jaeol para tanungin kung bakit siya umakyat sa entablado. Maliwanag na hindi siya ang sumulat ng card. Hindi na nagtimpi si Hwang Jaeol tulad ng dati, kundi sinumbatan niya si Jin Hyun-oh na sobrang hirap ang pagsulat ng love confession. Gayunpaman, hindi siya nangahas na tumayo sa harap ni Bunny. Nagpapatunay na ang kanyang damdamin ay hanggang doon lang. Narinig ni Hwang Jaeol ang panunuya sa mga salita ni Jin Hyun-oh. Pinapaalalahanan siya bilang kapatid ni Bunny. Ang kasalukuyang kilos mo ay lumampas sa limitasyon. Matulis magsalita si Hwang Jaeol, kinamumuhian ko ang iyong pag-aalinlangan, ang kawalan mo ng pagpapasya. Talagang hindi ko kayang tiisin na makipag-date si Bunny sa lalaking tulad mo. Kaya, nagpa siya kung suyuin si Bunny. Matapos tapusin ang paglilinis sa entablado, natuklasan nilang umalis na si Jin Hyun-oh nang mas maaga at dinala pa ang kamera, kaya nagpulong sila upang magpadala ng tao para hanapin siya. Curious siya kung ano ang gustong sabihin nito. Hindi lang niya inaasahan, sa sandaling ito, si Han Yeoryum ay nasa opisina ni Hwang Jaeol. Lumalabas na bago dumating si Bunny. Nagdala si Han Yeoryum ng tanghalian kay Hwang Jaeol upang batiin siya sa tagumpay ng kaganapan. Ayaw nang makisalamuha pa ni Hwang Jaeol kay Han Yeoryum. Tinanong niya ang dahilan at ang paghihirap na nagdulot ng biglaang pagkawala nito noon. Umaasa siyang magkaliwanagan sila upang wala nang alalahanin pa sa hinaharap. Nang makita niyang nag-aalangan si Han Yeoryum na sumagot, inakala niyang ang tinatawag na paghihirap ay isang kasinungalingan lamang nito. Kaya, nagalit siya, iniwan si Han Yeoryum at umalis sa opisina. Papunta na sanang umalis si Han Yeoryum nang dumating si Bunny. Binalaan niya si Bunny na naghiwalay sila ni Hwang Jaeol dahil sa hindi maiiwasang dahilan. Babalik din si Hwang Jaeol sa kanya. Ayaw ni Bunny na maapektuhan ni Han Yeoryum ang relasyon nila ni Hwang Jaeol, kaya pinabulaanan niya na hindi karapat-dapat si Han Yeoryum na makialam sa kanila ni Hwang Jaeol. Kahit hindi siya nagpatalo sa salita, nag-aalala pa rin si Bunny sa relasyon ni Hwang Jaeol at Han Yeoryum. Ngunit hindi niya inaasahan na si Hwang Jaeol na nagdesisyong suyuin siya ay nagsimula ng kumilos. Kusa siyang sumundo sa kanya papunta sa paaralan at matyaga pa siyang tinulungan na ikabit ang seatbelt. Gayunpaman, pagdating pa lang nilang dalawa sa paaralan ay nakita nila ang isang pulutong na nakapalibot kay Han Yeoryum na kumukuha ng litrato at nag-uusap ng malakas.
Biglang lumabas sa internet ang isang artikulo na nagsasabing ang ina ni Han Yeoryum ay pinaghihinalaang nagkaroon ng malaking utang at tumakas. Nakita ni Han Yeoryum na nakatutok sa kanya ang mga telepono ng mga tao sa paligid. Natakot siya ng husto kaya namutla at nahirapang huminga, nahulog din ang kanyang telepono sa lupa. Sa sandaling sinubukan niyang kunin ang telepono, lumabas si Hwang Jae-yeol, tinulungan siyang kunin ang telepono, hinawakan ang kanyang kamay at tumakas sila sa pulutong. Sa puntong ito, napilitan si Han Yeoryum na sabihin ang totoo tungkol sa kanilang paghihiwalay noon. Noong taong iyon, naloko ang kanyang ina sa pamumuhunan, hindi lang nawala ang lahat ng pera na pinaghirapan niya sa pagtatrabaho, kundi hinikayat din siya ng kanyang ina na manghiram ng pera kay Hwang Jae-yeol na may mayamang pamilya. Hindi niya kayang sabihin kay Hwang Jae-yeol ang mga kahiyahiyang bagay na ito. Hindi niya inaasahan na palihim na pumunta ang kanyang ina upang manghingi ng pera sa ina ni Hwang Jae-yeol. Nagalit siya at isinoli ang pera at humingi ng tawad sa ina ni Hwang Jae-yeol. Matapos maloko at maubusan ng pera ang kanilang pamilya, napilitan siyang huminto sa pag-aaral at magtrabaho sa ibang lugar. Para mapanatili ang huling piraso ng kanyang paggalang sa sarili sa harap ni Hwang Jae-yeol, nagsinungaling siya na mag-aaral siya sa ibang bansa. Ngayon, hindi na siya nahihiya dahil sa kahiyahiyang nakaraan na iyon, kaya nagpakita siyang muli sa harap ni Hwang Jae-yeol, umaasang maibalik ang kanilang dating relasyon. Nang malaman ang katotohanan, labis na nasaktan si Hwang Jae-yeol. Upang maiwasan ang mga reporter na palibutan ang bahay ni Han Yeoryum at makagulo, pinatuloy niya ito pansamantala sa kanyang bahay at natulog siya sa kanyang opisina. Sa kabilang banda, walang alam si Bunny sa nangyayari at patuloy niyang inaalala ang larawan ni Hwang Jae-yeol na akay si Han Yeoryum. Kasama ang nilalaman ng artikulo, lalo siyang naniwala na may sarili silang pinagdaraanan at magkakabalikan sila. Dahil sa pagkalunod sa pag-iisip, hindi napansin ni Bunny ang karton na itinulak ng kaklase sa likod na malapit ng tumama sa amin. Sa kabutihang palad, mabilis si Hwang Jae-yeol, mabilis siyang sumugod upang protektahan siya. Sa pagtingin sa mukha ni Hwang Jae-yeol, naaalala ni Bunny ang sandaling nagkatitigan sila sa entablado nang maingat na tinulungan siya ni Hwang Jae-yeol na ikabit ang seatbelt. Ngunit ang isang Hwang Jae-yeol na napakagwapo at maalalahanin ay hindi pa rin nagpaantig sa kanyang puso. Nagpasalamat siya kay Hwang Jae-yeol sa pagligtas sa kanya at sinamantala ni Hwang Jae-yeol ang pagkakataon na imbitahan siyang maghapunan sa katapusan ng linggo. Kasabay nito, ayon sa kahilingan ni Han Yeoryum, pumunta si Hwang Jae-yeol sa luma nilang silid-aralan. Noong taon na iyon, pagkatapos matanggap ang admission notice, palihim silang pumunta sa silid-aralan ng universidad upang tingnan kung saan sila mag-aaral sa hinaharap. Masayang isinulat ni Han Yeoryum sa blackboard ang gusto ni Hwang Jae-yeol. Si Han Yeoryum, umaasang mananatiling matamis at mainit ang kanilang pag-ibig. Nagising si Hwang Jae-yeol mula sa alaala, maganda man ang alaala, ngunit nakalulungkot na hindi na sila makakabalik pa. Paglabas nila ng silid-aralan, nagkasalubong nila sina Bunny at Jin Hyun-oh na kalalabas lang mula sa art room. Nagtinginan sina Jin Hyun-oh at Bunny, ang kanilang mga mata ay puno ng damdamin na mahirap ipahayag. Napansin ni Han Yeoryum ang tensyon sa pagitan ng dalawa, agad niyang hinawakan ang manggas ni Jin Hyun-oh sa harap ni Bunny, gamit ang isang mapagpanggap na aksyon upang ipahayag ang kanyang relasyon kay Jin Hyun-oh. Nakita ni Jin Hyun-oh na nalungkot si Bunny, kaya inalis niya ito. Sa katapusan ng linggo, naghapunan sina Jin Hyun-oh at Bunny. Ang masayang mukha ni Bunny habang namimili ay labis na nagpasaya kay Jin Hyun-oh. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, bumili si Jin Hyun-oh ng payong at pinahintay si Bunny sa pwesto. Tumayo si Bunny sa tabi ng bintana at pinanood ang ulan. Hindi niya maiwasang alalahanin ang eksena kung saan tumakbo sila ni Jin Hyun-oh sa ulan. Hindi niya alam na sa sandaling ito, pinapanood din ni Jin Hyun-oh ang ulan at iniisip siya. Sa kabilang banda, hinila rin si Hwang Jae-yeol ni Han Yeoryum para mamili. Hindi niya maibahagi ang kasiyahan kay Han Yeoryum, palagi niyang iniisip si Bunny. Nang dalhin ni Jin Hyun-oh si Bunny sa isang restoran para maghapunan, nagkataon, pagpasok pa lang nila, nakita ulit nila si Hwang Jae-yeol at Han Yeoryum. Nagtinginan ang apat at ang hangin ay sobrang awkward. Sa sandaling ito, ang waiter ay walang anumang tinatawag na taktika at sinabi na ang lahat ng iba pang mga mesa ay may nakaupo na, iminungkahi niya na umupo silang apat sa isang mesa. Nang umupo sina Hwang Jae-yeol at Bunny, sinadya ni Han Yeoryum na pagtambalin ang dalawa. Hindi mapakali, aksidenteng natapon ang tubig sa damit, tumakbo agad sa banyo para magpunas. Hindi rin mapakali si Hwang Jae-yeol, sumunod siya at naghintay sa harap ng pinto ng banyo. Tinanong ni Hwang Jae-yeol si Bunny kung nakikipag-date ba siya kay Jin Hyun-oh. Nakita niyang malapit siya kay Jin Hyun-oh, kaya nakaramdam siya ng matinding inis. Nanunuya si Bunny na wala siyang karapatang mangialam sa buhay niya at huwag na silang manghimasok pa sa buhay ng isa't isa sa hinaharap. Sa pagbalik sa upuan, maingat na inalis ni Jin Hyun-oh si Bunny. Hindi na siyahan si Han Yeoryum dahil laging nakatuon ang isip ni Hwang Jae-yeol kay Bunny. Hindi na nakapagtimpi si Hwang Jae-yeol. Seryoso siyang nagsalita kay Han Yeoryum na kahit pa naghiwalay sila noon dahil may sariling pinagdaraanan si Han Yeoryum. Ngunit hindi na siya makakabalik pa sa kanya ngayon dahil gusto niya na si Bunny. Hindi niya pinansin si Han Yeoryum na umiiyak, humingi siya ng tawad at tumayo para sundan si Bunny. Narinig ni Bunny ang tawag niya, agad siyang tumigil. Hinawakan ni Hwang Jae-yeol ang kamay ni Bunny, ayaw siyang paalisin. Ngunit matigas si Bunny na inalis ang kamay ni Hwang Jae-yeol, humakbang siya patungo kay Jin Hyun-oh. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-atubili pa si Jin Hyun-oh, malakas siyang umamin ng pag-ibig. Hindi na rin pinigilan ni Bunny ang kanyang damdamin, tumingkayad siya at hinalikan si Jin Hyun-oh, ginamit ang aksyon upang sagutin ang kanyang pag-ibig. Kahapon lang, opisyal lang nag-date sina Bunny at Jin Hyun-oh. Naghawak kamay silang dalawa papunta sa paaralan at isinapubliko ang kanilang pag-ibig.
Saksi sa maselang tagpo ng dalawa, hindi maiwasang sumama ang loob ni Hwang Jae-yeol. Humingi ng tawad si Bunny kay Hwang Jae-yeol at taos pusong sinabi na nagtitiwala siya sa tapat na damdamin ni Jin Hyun-oh, umaasang makarating pa sila sa malayo kasama niya. Binati ni Hwang Jae-yeol si Bunny sa pagkamit ng kanyang hangarin at sinabihan siyang huwag siyang isipin. Gayunpaman, nang makita ang regalong hindi niya naibigay, nakaramdam siya ng panghihinayang. Pagkatapos, nalunod si Bunny sa pag-ibig kasama si Jin Hyun-oh. Tulad ng ibang magkasintahan, nag-date sila, naglakad-lakad, at magkasamang naranasan ang mga aktibidad para sa mga magkasintahan. Si Jin Hyun-oh mismo ang nagluto para kay Bunny, habang tinulungan naman siya ni Bunny na ayusin ang relasyon niya sa kanyang ina. Ang oras ay mabilis lumipas, mula Tagsibol hanggang Taglagas, sila ay magkasama sa loob ng 100 araw. Gayunpaman, sa gitna ng katamisan, hindi nila napansin na may isang bagyo na tahimik na dumarating. Ang dating kasintahan ni Bunny ay pinalaya sa paaralan dahil sa insidente ng paghihiwalay noon. Ngayon, bigla siyang nagpakita sa paaralan. Nakita niya ang larawan ni Jin Hyun-oh na umaamin ng pag-ibig kay Bunny sa festival sa forum at inakala niyang nagde-date sila. Nang malaman niyang si Jin Hyun-oh ay anak ng isang mayamang pamilya, nakaramdam siya ng kawalan ng katarungan, iniisip na kung siya ay nagdudusa, hindi rin dapat maging masaya si Bunny. Sa sandaling ito, katatapos lang ng klase ni Bunny at Jin Hyun-oh, inimbitahan ni Jin Hyun-oh si Bunny na maghapunan. Isang estudyanteng babae na lihim na umiibig kay Hwang Jae-yeol ay humiling kay Bunny na bigyan siya ng pagkakataon na makasama si Hwang Jae-yeol ng mag-isa. Kaya, tinanggihan ni Bunny ang imbitasyon ni Hwang Jae-yeol at sinabing sumama na lang siya sa kaibigan. Hindi nag-isip ng malalim si Hwang Jae-yeol, sumama siya sa kaibigan na pumunta sa cafeteria. Si Bunny naman ay nag-iisa sa art room, abala sa kanyang huling proyekto. Gusto niyang magsumikap para makuha ang pinakamataas na marka para makuha ang scholarship. Sa sandaling ito, palihim na pumasok sa art room ang dating kasintahan, sinumbatan si Bunny na sinira niya ang buhay nito, habang siya naman ay masayang nakikipag-date sa isang mayaman. Naghinala pa ito na simula pa lang ay balak na siyang iwan ni Bunny para akitin ang mayaman. Nagmadaling ipaliwanag ni Bunny na wala silang relasyon ni Hwang Jae-yeol, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng dating kasintahan, galit siyang nagtaas ng martilyo. Sa kritikal na sandali, tumawag si Hwang Jae-yeol. Kakasigaw pa lang ni Bunny ng tulong nang bumagsak ang martilyo. Tiningnan ni Bunny ang basag na eskultura, galit siyang sinigawan ang dating kasintahan na baliw. Ngunit nawala na sa katinuan ang lalaki, muli siyang nagtaas ng martilyo at aatakehin siya. Sa napakahirap na sandali, sumugod si Hwang Jae-yeol, diniginan ang dating kasintahan sa mesa at inutusan si Bunny na tumawag sa pulis. Sinasamantala ng lalaki ang pagkakataon na saktan si Hwang Jae-yeol. Sa kabutihang palad, dumating ang pulis sa oras at dinala siya. Sa sandaling ito, humihinga na tumakbo si Jin Hyun-oh kay Bunny. Nag-aalalang tinanong kung nasugatan siya at humingi ng tawad sa pagdating ng huli. Ang dating kasintahan ay hindi sumuko, sumigaw na gusto lang niyang kausapin si Bunny at ang kasintahan niya ang nauna. Naintindihan ni Hwang Jae-yeol na nagkamali siya at inakala na si Jin Hyun-oh ang kasintahan ni Bunny. Habang inihahatid si Bunny pa uwi, humingi ulit ng tawad si Jin Hyun-oh sa hindi pagdating sa oras. Hindi nagalit si Bunny at sinisi pa ang sarili sa pag-aalala sa kanya. Dahil sa basag na eskultura, kailangan gawin ulit ni Bunny ang kanyang huling pagsusulit. Nag-alala siya na hindi siya aabot sa oras at hindi makakatanggap ng scholarship na magpapataas ng pinansyal na pasanin sa kanyang mga magulang. Tiniyak ni Jin Hyun-oh na gagawin niya ang lahat para tulungan siya. Nag-alok din ng tulong ang dalawang kaibigan na gumagawa ng estatwa. May kumuha ng telepono sa dalawang babae at biglang nakita sa forum na may nag-post tungkol kay Bunny. Lumabas na may nagkalat ng kwento tungkol sa bayaning si Hwang Jae-yeol na nagligtas sa isang dilag online na nagdulot ng maling akala sa maraming tao na si Hwang Jae-yeol ang kasintahan ni Bunny. Inggit sila dahil mayroon siyang kasintahang gwapo, mayaman at tapat. Nag-alala si Bunny na baka magkamali ng akala si Hwang Jae-yeol, kaya tinawagan niya ito agad. Sinabihan siyang huwag pansinin ang nasa online. Inaliw naman siya ni Hwang Jae-yeol, sinabing hindi niya papansinin ang mga taong walang alam dahil siya naman ang opisyal na kasintahan niya. Upang igiit ang kanyang pag-aari, nagdala si Hwang Jae-yeol ng late night snack sa art room upang hanapin si Bunny. Nang makita si Bunny at Hwang Jae-yeol na magkalapit habang inaayos ang obra, nasabi ng kasamahan sa silid ang isang biro na hindi nakakapagtakang may tsismis tungkol sa kanilang dalawa. Nagkunwari si Hwang Jae-yeol na walang pakialam, sinabihan silang kumain muna at magpatuloy na lang pagkatapos. Ngunit habang kumakain, diretsahan niyang sinabi na lahat ng pagkain ay binili para kay Bunny na nagpapahiwatig na si Jin Hyun-oh ay isang kalabisan. Hindi ito pinansin ni Jin Hyun-oh nang makita niyang malapit nang maabot ng manggas ni Bunny ang pagkain. Mabilis siyang sumalo gamit ang kamay at pinayuhan si Bunny na mag-ingat. Nang magbalik sa katinuan, naramdaman niyang medyo mali ang ginawa niya at nagmadaling ipinaliwanag kay Hwang Jae-yeol na isa lang itong natural na reaksyon. Naramdaman ang kakaibang kapaligiran, tumayo si Bunny at pumunta sa banyo. Hindi na tinago ni Hwang Jae-yeol ang selo sa kanyang puso. Seryoso niyang binalaan si Jin Hyun-oh na panatilihin ang distansya kay Bunny. Para matapos ang huling proyekto sa lalong madaling panahon, araw-araw na nagtatrabaho ng husto si Bunny sa art room at palaging nananatili si Jin Hyun-oh para tulungan siya. Ngayon, nagtrabaho si Bunny hanggang gabi, naubos ang baterya ng telepono niya at namatay, kaya hindi niya nakita ang text ni Hwang Jae-yeol. Magdamag na naghintay si Hwang Jae-yeol at hindi sumagot si Bunny at hindi rin siya matawagan, kaya labis siyang nabalisa. Nagmadali siyang pumunta sa bahay ni Bunny at saka lang siya kumalma nang makita siyang ligtas at walang nangyari. Masiglang tinanggap siya ng mga magulang ni Bunny. Hindi lang pinuri ang kanyang kagwapuhan, kundi masaya rin sila dahil nagustuhan niya ang mga lutong bahay na pagkain. Matagal nang hindi naramdaman ni Hwang Jae-yeol ang init ng pamilya. Naiinggit siya kay Bunny
dahil may mapagmahal siyang magulang at hiniling niya na sa hinaharap gaano man kahuli, hindi dapat mawalan ng komunikasyon si Bunny. Isa pang gabing nagtrabaho si Jin Hyun-oh nang gising, nakita niya si Bunny na nakatulog sa sofa. Akmang lalapitan niya para kumutan siya, ngunit pinigilan niya ang sarili, pinapaalalahanan ang sarili na may kasintahan na si Bunny. Hanggang sa oras na handa na siyang umuwi at hindi pa rin gising si Bunny, dahan-dahan niya itong kinumutan, natatakot na ginawin siya. Ngunit ang tagpong ito ay nasaksihan ni Hwang Jae-yeol. Tiningnan ni Hwang Jae-yeol si Jin Hyun-oh nang may pagkadismaya at ginising si Bunny, gusto niya itong ihatid pa uwi. Kinabukasan, oras na para suriin ng guro ang mga obra ni Bunny at ng kanyang mga kaibigan. Nakalulungkot na hindi nakuha ni Bunny ang pinakamataas na marka. Nag-alala siyang mawawalan siya ng scholarship. Inaliw ni Jin Hyun-oh si Bunny, sinabihan siyang magsikap sa susunod. Hindi pa nakakapagsalita si Bunny ay tumawag na ang kanyang ina. Narinig niya ang kanyang ina na umiiyak at nagsabing nasa istasyon ng pulisya siya, kaya dali-dali siyang tumakbo doon. Lumabas na madaling naniwala ang kanyang ama. Namuhunan siya ng 50 milyong won sa payo ng isang kakilala at naloko. Balak sana niyang kumita ng pera para mapabuti ang pinansyal na sitwasyon ng pamilya. Kahit na walang scholarship si Bunny ay hindi siya kailangang mag-alala tungkol sa matrikula, ngunit hindi nila inaasahan na mawawala ang lahat. Umuwi si Bunny na puno ng pag-aalala. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Hwang Jae-yeol. Masayang ibinalita niya na nakapasok sa final round ang entry niya at siguradong mananalo. Binati muna ni Bunny si Hwang Jae-yeol, pagkatapos ay sinubukang maging kaswal na sinabing hindi nakuha ng kanyang obra ang pinakamataas na rating at kailangan niyang magpatuloy sa pagsisikap. Inimbitahan siya ni Hwang Jae-yeol sa kanyang celebration party kasama ang kanyang mga kasamahan sa silid. Itinago niya ang problema ng pamilya, nagsinungaling na pagod siya sa pagpupuyat nitong mga araw at gusto niyang magpahinga para gumaling. Matapos ibaba ang telepono, inanyayahan siya ng dalawang kasamahan sa silid na lumabas para maglibang. Alam na ng dalawang kasamahan sa silid at ni Jin Hyun-oh ang problema ng pamilya niya, uminom sila ng alak kasama siya para gumaan ang kanyang loob. Walang kaalam-alam sa nangyari, huminto si Hwang Jae-yeol sa daan papunta sa party. Sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan sa silid na magpatuloy na lang at babalik siya kay Bunny, ngunit hindi niya matawagan si Bunny. Pagkatapos noon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kasamahan sa silid na nag-uulat na si Bunny ay kasama ni Jin Hyun-oh at ng iba pa. Nagmadaling pumunta si Hwang Jae-yeol kay Bunny. Sa sandaling ito, katatapos lang ng pagkain ng grupo ni Bunny. Nagmamadali ang dalawang kasamahan sa silid na umalis. Dinala ni Jin Hyun-oh si Bunny na nakaupo sa tabi ng daan dahil sa kalasingan para mahimasmasan. Nang makita si Bunny na pagod at humihingal, pinahilig niya ang ulo nito sa kanyang balikat. Ang tagpo ni Bunny na nakasandal sa balikat ni Jin Hyun-oh ang nakita ni Hwang Jae-yeol pagdating niya. Agad siyang sumugod at niyakap si Bunny. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkamuhi kay Jin Hyun-oh. Nang magising si Bunny mula sa kalasingan kagabi, ang mga imahe ng paghaharap ni Hwang Jae-yeol at Jin Hyun-oh at ang eksena kung saan hinatid siya ni Hwang Jae-yeol pauwi ay sunod-sunod na lumabas sa kanyang isip. Hinanap ni Bunny si Hwang Jae-yeol para ipaliwanag na hinila siya ng kanyang dalawang kasamahan sa silid para uminom. Matapos magsalita, inabot niya ang kanyang kamay kay Hwang Jae-yeol, umaasang patatawarin siya nito. Gayunpaman, galit pa rin si Hwang Jae-yeol, tinanggihan niya ang pakikipagkamay ni Bunny para makipagbati. Labis na nalungkot si Bunny. Upang maiwasan ang katulad ng mga hindi pagkakaunawaan, hinanap niya si Jin Hyun-oh, sinabing may tsismis na sa paaralan tungkol sa kanilang relasyon. At para hindi na magkamali pa si Hwang Jae-yeol, mananatili siyang may distansya kay Hwang Jae-yeol pagkatapos nito. Sa sandaling ito, galit pa rin si Hwang Jae-yeol sa art studio at nag-order ng take-out ang kanyang kasamahan sa silid para sa kanya. Ang nakakagulat ay ang mismong ama ni Bunny ang delivery guy. Sinabi ng ama ni Bunny kay Hwang Jae-yeol na nahihirapan sila sa pananalapi at hiniling niyang panatilihing sikreto ang kanyang pagde-deliver. Pumayag si Hwang Jae-yeol na panatilihing lihim ang bagay na ito. Para naman kay Bunny, nakakuha siya ng bihirang pagkakataon. Binigyan siya ng guro ng flyer tungkol sa scholarship program sa ibang bansa. Maaari siyang mag-apply para mag-aral sa New York Art School sa loob ng isang taon na may buong suporta sa matrikula at gastusin sa pamumuhay. Sinabi din ng guro na wala pang sinuman sa paaralan ang nakakuha ng scholarship na ito noon. Ngunit naniniwala siya sa portfolio ni Bunny at susulatan niya siya ng rekomendasyon. Pag-uwi, nag-apply si Bunny at tinapos ang kinakailangang mga pamamaraan. Gusto niyang hanapin si Hwang Jae-yeol para makipagbati. Ngunit pagkabukas pa lang niya ng pinto, nakita na niya si Hwang Jae-yeol na nakatayo sa harap ng bahay niya. Masiglang inanyayahan ng ina ni Bunny si Hwang Jae-yeol sa loob para kumain at sadyang gumawa pa ng pribadong espasyo para sa dalawa. Tinanong ni Hwang Jae-yeol si Bunny kung bakit siya uminom ng ganoon karami noong araw na iyon. Agad na ikinuwento ni Bunny ang tungkol sa panloloko sa kanyang ama. Noong panahong iyon, balak niyang sabihin kay Hwang Jae-yeol, ngunit katatanggap pa lang niya ng masayang balita na napili ang kanyang obra. Hindi niya gustong sirain ang muod ng kasintahan. Matapos maunawaan ang lahat, umupo si Hwang Jae-yeol sa harap ni Bunny. Hiniling na kahit anong mangyari sa hinaharap ay sabihin niya sa kanya dahil gusto niyang maging taong laging nasa tabi niya. Tumango si Bunny bilang pagsang-ayon, pagkatapos ay ikinuwento kay Hwang Jae-yeol ang tungkol sa pag-a-apply niya para mag-aral sa New York sa loob ng isang taon. Dahil nagparehistro pa lang siya at wala pang resulta, hindi masyadong nagpakita ng emosyon si Hwang Jae-yeol. Pagkatapos, sabay nilang tiningnan ang album ng litrato ni Bunny noong bata pa siya. Isang litrato ni Bunny kasama ang isang batang lalaki ang nakakuha ng atensyon ni Hwang Jae-yeol. Sa tabi ng litrato ay may nakasulat na Bunny at Hyun na nagmamahalan. Kinasabikan ni Hwang Jae-yeol na tanungin si Bunny kung si Hyun ba ang una niyang pag-ibig
pag-ibig. Nag-atubili si Bunny na sabihin na si Hyun ay kapitbahay lang, kasabay nito ay itinago niya ang album ng litrato. Ayaw niyang tingnan ito ng mabuti ni Hwang Jaeol. Nag-agawan ang dalawa sa album, hindi sinasadyang lumapit sa isa't iisa. Tamang-tama, biglang binuksan ng ama ni Bunny ang pinto. Dali-dali silang naghiwalay at tinawag sila ng ama ni Bunny para tingnan ang pag-ulan ng nyebe. Tumayo silang apat sa harap ng pinto, pinapanood ang pag-ulan ng nyebe, kasama ang mapagmahal na mga magulang at ang taong mahal niya. Sa sandaling ito, labis na naligayahan si Bunny. Matapos ang isang matinding panayam, nakapasa si Bunny sa scholarship program. Labis ang tuwa ng kanyang mga magulang kaya hindi sila makapagsalita. Labis silang ipinagmamalaki ang kanilang matalinong anak na babae. Sa nakalipas na panahon, laging sinisikap ni Bunny na panatilihin ang distansya kay Hwang Jaeol, kaya hindi alam ni Hwang Jaeol na malapit na siyang mag-aral sa Amerika. Sa gitna ng kalungkutan, biglang nakatanggap ng tawag si Hwang Jaeol mula sa kanyang kapatid. Sinabi ng kapatid na gusto nitong pumunta sa Amerika upang maging pamilyar sa buhay bago pumasok sa universidad at gusto niyang mag-leave of absence si Hwang Jaeol ng 1 taon para sumama. Tiningnan ni Hwang Jaeol ang regalong hindi pa niya naibibigay kay Bunny at naaalala niya ang sinabi ni Bunny na gusto niyang panatilihin ang distansya. Dahil sa pagkadismaya, umayag siya sa hiling ng kanyang kapatid. Kasabay nito, inimbitahan ni Bunny si Jin Hyun-oh para kumain upang ipagdiwang ang matagumpay na aplikasyon niya para sa scholarship. Pagkaupo pa lang, nakatanggap si Jin Hyun-oh ng text mula sa ama ni Bunny. Lumalabas na ang ama ni Bunny ay pumunta sa restaurant na ito para kumuha ng delivery order at hiniling kay Hwang Jaeol na ilihis ang atensyon ng kanyang anak. Sadya ang lumapit si Hwang Jaeol kay Bunny, natatakot na baka may matuklasan ito. Gayunpaman, nang lumingon si Bunny, nakita pa rin niya ang likod ng delivery guy at pakiramdam niya ay kamukha ito ng kanyang ama. Upang itago ang katotohanan, sinabi ni Hwang Jaeol na nakita niya ang mukha ng delivery guy at pinatunayan na hindi ito ang ama ni Bunny. Naniwala si Bunny sa kanya at hindi na nag-isip pa. Pagkatapos kumain, biglang nakatanggap ng tawag si Hwang Jaeol mula sa ospital na nagsasabing na aksidente ang ama ni Bunny at kasalukuyang ginagamot. Nagmadali silang pumunta sa ospital. Nakita nilang nakasuot pa rin ng uniforme ng delivery ang kanyang ama. Agad na naintindihan ni Bunny na ang delivery guy kanina ay ang kanyang ama. Sinabi ng nurse na ang ama ni Bunny ay may bali sa kanang braso at binti at kailangan ng madali ang operasyon. Subalit, puno na ang schedule ng operasyon ng ospital at nakikipag-ugnayan sila sa ibang ospital. Ngunit hindi maganda ang sitwasyon. Nakita ang pag-aalala ni Bunny at ng kanyang ina. Napilitan si Jaeol na kontakin si Jaeol dahil ang ospital ay pag-aari ng korporasyon ng pamilya ni Jaeol. Nakahanap si Jaeol ng isang propesor na nagbabakasyon upang personal na operahan ang ama ni Bunny. Napakaswerte ng operasyon at paulit-ulit na nagpasalamat si Bunny at ang kanyang ina kay Jaeol. Nagpadala rin si Jaeol ng pasasalamat kay Jaeol. Si Jaeol naman ay nagpasalamat pa kay Jaeol dahil sa pagkontak sa kanya. Nagulat si Bunny nang malaman niya na si Jaeol pala ang kinontak ng ospital nang magkaroon ng problema ang kanyang ama at hindi siya. Dito inamin ni Jaeol na alam niya na nagde-deliver ang ama ni Bunny at nangakong ililihim niya ito. Sinisisi niya ang sarili dahil wala siyang nagawa sa pangyayaring ito. Hinawakan ni Bunny ang kanyang kamay bilang aliw at sinabi na ang pagiging kasama niya ni Jaeol ngayon ang pinakamalaking ginhawa. Ang araw ng paglabas ng ama ni Bunny mula sa ospital ay Pasko. Inanyayahan nila si Jaeol na dumating ng maaga upang sama-samang magdekorasyon ng kwarto at maghapunan. Habang namimili, nagkataong nakita ng ina ni Bunny si Jaeol na nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Tinanong niya si Jaeol kung hinahanap ba niya si Bunny. Nagsinungaling si Jaeol na dumaan lang siya at nagmadaling umalis. Ikinuwento ng ina ni Bunny ang pagkakita niya kay Jaeol sa kanyang anak. Hula ni Bunny na hinahanap siya ni Jaeol. Nagsabi lang kay Jaeol at nagmamadaling lumabas upang tawagin si Jaeol pabalik at tinanong kung may gusto ba siyang sabihin sa kanya. Sinabi ni Jaeol na pupunta siya sa New York kasama ang kanyang nakababatang kapatid kaya siya nagpaalam. Si Jaeol ay patuloy na nag-aatubili at hindi maibigay kay Bunny ang regalo na hawak niya. Hindi rin sinabi ni Bunny kay Jaeol na pupunta rin siya sa New York. Pagbalik sa kwarto, tapat na ikinuwento ni Bunny kay Jaeol na pupunta rin si Jaeol sa New York at nagpaalam siya. Natatakot na baka malungkot si Jaeol, nagmadali siyang ipaliwanag na hindi alam ni Jaeol na pupunta rin siya sa Amerika. At nangakong hindi niya kukontakin si Jaeol pagdating doon. Sa kabila ng paulit-ulit na pangako ni Bunny, hindi maiwasan ni Jaeol ang magselos. Ang long-distance relationship ay nagbigay na sa kanya ng hirap at ngayon ay alam niyang pupunta sina Jaeol at Bunny sa iisang lungsod, mas lalo niyang hindi ito matanggap. Hinawakan ni Jaeol si Bunny, umaasang mananatili siya para sa kanya. Inaliw siya ni Bunny, nangakong hindi niya sasalubungin si Jaeol pagdating sa Amerika at hiniling kay Jaeol na magtiwala sa kanya. Ngunit si Jaeol ay hindi talaga mapakalma at hindi sila naghiwalay ng masaya. Tinanong ni Bunny ang kanyang ina kung paano niya babalansihin ang kanyang karera at ang lalaking mahal niya na parehong ayaw niyang isuko. Pinayuhan siya ng kanyang ina na walang sinuman ang nakakaalam ng kinabukasan, ngunit laging makinig sa kanyang puso ngayon upang hindi siya magsisi. Kinabukasan, si Bunny ay kusang naghanap kay Jaeol upang ipahayag ang kanyang pananaw. Ayaw niyang palampasin ang mahalagang pagkakataong ito at umaasa siyang unawain siya ni Jaeol. Nagtanong si Jaeol kung bakit hindi siya maintindihan ni Bunny dahil sa bagay na ito, talagang hindi siya maaaring magparaya. Nalaman ni Bunny na gusto ni Jaeol na maghiwalay sila. Handa siyang maghintay ng kanyang sagot. Umaasang hindi sila maghihiwalay dahil dito. Ang gabi ng Pasko ay ang araw din ng pag-alis ni Bunny. Nag-text siya kay Jaeol, umaasang makita siya sa huling pagkakataon bago umalis. Noon, si Jaeol ay nasa pagpili ng gawa kaya hindi siya sumagot sa text. Si Bunny ay hinatid ng kanyang mga magulang at dalawang ka-roommate sa paliparan. Tumingin
Tumingin siya sa paligid, ngunit wala si Jaeol. Sa sandaling iyon, naalala ni Jaeol ang bawat sandali nila ni Bunny at napuno ng takot na mawala siya ang kanyang puso. Ipinasa niya ang gawain ng pagpapakita ng gawa sa kanyang ka-roommate at nagmamadaling tumakbo patungo sa paliparan. Ngunit huli na siya, nakaalis na ang eroplano ni Bunny. Nakita ni Jaeol ang text message na ipinadala ni Bunny na nagpapaalala sa kanya na mag-ingat at puno ng pagsisisi ang kanyang puso dahil pinalampas niya ang pagkakataong ihatid siya. Tumakbo si Jaeol sa paliparan upang ihatid si Bunny, ngunit nakaligtaan nila ang isa't isa. Malungkot niyang binura ang paalala sa kaarawan ni Bunny sa kanyang telepono na hindi tuwirang inamin na tapos na ang relasyong ito. Pagkalipas ng isang taon, natapos ni Bunny ang kanyang pag-aaral at bumalik sa Korea. Ang una niyang ginawa ay makipagkita sa kanyang dalawang ka-roommate upang alalahanin ang nakaraan. Habang nag-uusap, hindi sinasadyang nabanggit ng isang kaibigan si Jaeol. Biglang lumungkot si Bunny. Sa loob ng isang taon, hindi sila nag-ugnayan ni Jaeol. Sa pag-iisip na kailangan niyang bumalik sa paaralan bukas upang maiwasan ang nakakabahalang sitwasyon, taos puso siyang umaasa na hindi sila magkikita ni Jaeol. Gayunpaman, mapaglaro ang tadhana, pareho silang pumili ng iisang klase. Ang ka-roommate ni Jaeol ay naunang dumating sa klase. Nakita si Bunny at tumakbo palabas upang pigilan si Jaeol. Pinayuhan siyang huwag nang pumasok sa klase at pumili ng iba. Walang ideya si Jaeol sa nangyayari, kaya sinamantala niya ang pagkakataon upang pumasok sa klase. Nang makita si Bunny, siya ay natigilan at hindi niya maalis ang kanyang tingin. Si Bunny naman ay tulala rin na nakatingin sa kanya. Ang matinding pagkamis sa kanyang puso ay bumangon na parang alon. Nang magsimula ang klase, bawiin nilang dalawa ang kanilang tingin, pilit na kumakalma. Ngunit sa buong klase, ang tingin ni Bunny ay patuloy na walang malay na tumitingin sa likod ni Jaeol, ang taong labis niyang hinahanap. Kahit na ang kasalukuyang relasyon ay hindi na tulad ng dati, hindi niya pa rin malilimutan ang pagmamahal na ito. Hindi na kayanan ni Jaeol ang pakiramdam ng pagka-suffocate habang kasama si Bunny sa iisang espasyo, kaya dali-dali siyang umalis ng klase pagkatapos ng aralin. Lumabas si Bunny ng silid-aralan na may pagkadismaya sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, tinawag siya ni Jaeol na mas nahuli ng kaunti sa pagbabalik sa bansa. Umupo silang dalawa upang mag-usap at tinanong ni Jaeol kung nakita ba niya si Jaeol. Taos pusong ikinuwento ni Bunny ang lahat. Akala niya pagkatapos nilang magkita muli ay maaari silang bumalik sa dati. Ngunit mukhang desidido si Jaeol at walang intensyon na makipagbati. Hindi matiis ni Jaeol na makita siyang malungkot, kaya tinawag pa niya ang dalawang ka-roommate at silang apat ay magkasamang namili at naglaro. Natalo si Bunny at kinailangan niyang magdusa sa parusa ng pagbili ng inumin para sa tatlo pa. Paglabas niya ng convenience store, biglang nahulog ang mga lata ng inumin sa kanyang kamay sa lupa. Sa sandaling iyon, nakita niya muli si Jaeol na nakikipagkita rin pala sa kanyang mga kaibigan. Ang 3 araw na pagkikita ay patuloy na nagpapagulo sa kanya, kaya lumabas siya sandali upang lumanghap ng sariwang hangin at hindi niya inaasahan na makikita niyang muli si Bunny. Ang matinding emosyon ay nagdulot sa kanya ng awkward na pagbati. Napansin ang kanyang pagkaasiwa, nagmamadaling pinulot ni Bunny ang mga lata at umalis. Ngunit dahil sa labis na kaba, hindi sinasadyang nabuksan ni Jaeol ang lata ng inumin at ang bula ay tumalsik sa kanyang kamay. Hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang pagiging kalmado at nagmamadali siyang bumalik sa convenience store upang itapon ang lata. Pagkatapos ng maliit na insidenteng iyon, ipinagpatuloy ni Bunny ang kanyang buhay pag-aaral. Pumunta siya sa aklatan para magtrabaho ng part-time at hindi niya inaasahan na makikita niya muli si Jaeol doon. Halos magkabungguan silang dalawa at nagmadaling humingi ng paumanhin si Jaeol bago mabilis na umalis. Tiningnan ni Bunny ang likod niya, nadismaya dahil lumalayo ang distansya sa pagitan nilang dalawa hanggang sa punto na hindi na sila makapag-usap ng normal. Pagkaalis ni Jaeol sa aklatan, sinabihan siya ng kanyang ka-roommate na baka iwanan ni Bunny ang klase nilang magkasama. Mahirap pa rin namang magkasama sa klase ang mag-ex. Matapos mag-isip, kusa niyang iniwan ang klase, umaasang hindi maapektuhan si Bunny dahil sa kanya. Sa sandaling ito, nakita ni Jaeol si Bunny na mag-isang nagkakabit ng banner. Nakita niya na malapit nang mahulog ang banner at nahihirapan siyang mag-isa, kaya lumapit siya para tumulong. Pagkakita ni Bunny kay Jaeol, naaalala niya agad ang pag-amin niya ng lasing. Ang magagandang alaala ay nananatili pa rin sa kanyang puso. Ngunit nakalulungkot, iba na ang lahat ngayon. Pagkatapos tulungan ni Jaeol na ikabit ang banner, parahan niyang sinabi kay Bunny na iiwanan niya ang klase na iyon at hindi na magpapakita pa sa kanya. Inakala niya na magiging mas komportable si Bunny sa ganoong paraan, ngunit laking gulat niya na nakaramdam si Bunny ng labis na pagkabigo. Pauwi, hinarang si Bunny ng isang person na nagbibigay ng flyer na nakasuot ng costume ng dinosaur at iritang tumanggi siyang kunin ang flyer. Ngunit, sa sandaling tinanggal ng taong iyon ang kanyang head cover, nagulat siyang malaman na ang nasa harapan niya ay si Hyun-oh, ang kanyang kapitbahay at first love. Masaya siyang nagsalita dahil mula nang lumipat si Hyun-oh, 6 na taon na silang hindi nagkita. Naalala ni Hyun-oh na pumunta siya sa paaralan ni Bunny upang maglaro ng basketball. Nakita niya ito noon, ngunit hindi siya nagpakita at tahimik lamang siyang nakipagkaibigan sa kanya sa social media. Walang kaalam-alam sa pagdating ng first love ni Bunny. Si Jaeol ay inimbita
inimbitahan na lumahok sa isang programa. Ang isa pang bisita ay si Hyun-oh. Si Jaeol ay hindi naman interesado sa programa at hindi rin niya kilala si Hyun-oh, kaya sinabi niya lang na pag-iisipan niya. Pagkatapos makipagkita sa tagaplano ng programa, biglang hinanap siya ni Jaeol. Sinisisi ang kanyang sarili sa pagiging dahilan ng paghihiwalay nilang dalawa. Ngayon, tuluyan na niyang binitawan ang kanyang damdamin para kay Bunny at itinuturing na niya lang itong nakababatang kapatid. Sinabi pa ni Jaeol kay Jaeol na kahit sa Korea man o sa Amerika, si Jaeol lang ang nasa puso ni Bunny at umaasa siyang huwag niya itong palalampasin. Pagkasabi nito, dumating si Hyun-oh at nagtanong ng daan papunta sa sculpture department. Pakiramdam ni Jaeol ay pamilyar si Hyun-oh hanggang sa nakita niya si Bunny na kasama niya bago niya naaalala na nakita na niya dati si Hyun-oh sa photo album ni Bunny at siya nga ang first love nito. Nang malaman niyang si Hyun-oh ang bisita sa programang sasalihan niya, muling bumangon ang espiritu ng kompetisyon ni Jaeol at agad siyang pumayag na lumahok. Walang kaalam-alam si Bunny kung paanong ginulo ni Hyun-oh ang isip ni Jaeol sa kanyang pagdating. Tinanong niya si Hyun-oh kung sadya ba siyang pumunta roon para hanapin siya. Taos pusong sinabi ni Hyun-oh na pumunta siya roon upang maglaro ng basketball. Nakita niya raw ito noon sa paligid ng court at lumahok din sa school festival. Ang papel na may pahiwatig ng pag-ibig na nag-aanyaya sa kanya para sa Christmas date ay siya raw ang sumulat. Akala ni Bunny ay si Jaeol o si Jaeol iyon, hindi niya inakala na si Hyun-oh pala. Bago maghiwalay, inanyayahan siya ni Hyun-oh na samahan siyang mag-record ng programa sa katapusan ng linggo at agad namang pumayag si Bunny. Sa simula ng shooting, sa ilalim ng tingin ng lahat, si Jaeol na nakadamit ng elegante ay pumasok sa set. Tinitingnan niya si Hyun-oh bilang kanyang karibal sa pag-ibig at sa buong recording ay sinubukan niyang daigin ang kanyang kalaban at agawin ang atensyon ni Bunny. Sa bahagi ng panayam, tinanong ng host kung mayroon ba silang karelasyon. Tumingin si Jaeol kay Bunny at dahan-dahang sumagot na wala siyang kasintahan sa kasalukuyan. Tumingin din si Hyun-oh kay Bunny at sinabi na ang taong gusto niya ay palagi niyang first love. Sa pagtatapos ng programa, binigyan ng tagaplano ang dalawa ng mga tiket para sa hot air balloon upang isama nila ang taong gusto nila. Agad na ibinigay ni Hyun-oh ang tiket kay Bunny. Inaanyayahan siyang sumama sa kanya bukas ng gabi. Tumingin si Bunny kay Jaeol, ngunit hindi niya matiis na tanggihan ang matinding tingin ni Hyun-oh, kaya sa huli ay pumayag siya. Hindi na mapakali si Jaeol, kaya para masundan silang dalawa, inanyayahan niya ang kanyang ka-roommate na sumama, ngunit tumanggi ito. Pagkatapos, nagmakaawa siyang isama si Jaeol. Kinuha ni Jaeol ang cotton candy mula sa kamay ni Jaeol. Iniisip na kakaiba ang dalawang lalaki na magkasamang sumakay sa hot air balloon. Hanggang sa napansin niyang nakatitig si Jaeol kay Bunny sa unahan bago niya naintindihan ang layunin nito. Hindi na matiis ni Jaeol ang pag-aalinlangan ni Jaeol, kaya pinaalalahanan niya ito na kung hindi siya kikilos ngayon, pagsisisihan niya ito habang buhay. Nakita na ni Bunny at Hyun-oh na malapit nang sumakay sa hot air balloon. Sa wakas ay nagkalakas loob si Jaeol na lumapit. Hinila si Bunny pabalik, ayaw niyang sumakay ito sa hot air balloon kasama ng ibang lalaki. Sina Jaeol at Hyun-oh ay umikot kay Bunny, nagsimula ng matinding labanan ng pag-ibig. Sinundan ni Bunny ang kanyang puso, binigyan si Jaeol ng pagkakataon na magpaliwanag, gustong malaman ang dahilan kung bakit siya nito pinipigilang sumakay sa hot air balloon. Taos pusong sinabi ni Jaeol na mula nang bumalik si Bunny sa bansa, hindi pa sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ng maayos. Hindi naintindihan ni Jaeol ang kanyang nararamdaman at sinabi niya na kung babalik ang panahon, tiyak na magpapaalam siya ng maayos sa kanya. Gayunpaman, mali ang pagkakaintindi ni Bunny sa sinabi niya. Inakala niyang gusto lang ni Jaeol na bumawi sa hindi nila pagpapaalam ng personal noong nakaraan, kaya galit siyang umalis upang hanapin si Hyun-oh. Ibinuhos niya kay Hyun-oh ang lahat ng kanyang pagkadismaya. Akala niya ay pumunta si Jaeol upang makipagbalikan, ngunit nagkamali pala siya. Nakita na walang senyales na magbabalikan ang dalawa, prangkang sinabi ni Hyun-oh na ang first love na tinutukoy niya sa programa ay si Bunny at idineklara niyang formal na siyang manliligaw sa kanya simula ngayon. Sa ibang lugar, galit na hinila ni Jaeol si Jaeol para uminom, nagdadalamhati sa sarili dahil sa kanyang pagiging masyadong kaba kaya hindi siya makapagsalita sa harap ni Bunny. Gustong makipagbati, ngunit lalo lang lumala ang relasyon. Ang dalawa ay hinatid ng ka-roommate ni Jaeol pauwi. Pagkagising kinaumagahan, natuklasan nila na magkayakap silang natulog sa buong gabi at silang dalawa ay nahihiyang nagmadaling humiwalay. Si Jaeol at ang kanyang ka-roommate ay malapit nang isumite ang natapos nilang advertisement sa kliyente, ngunit bigla nilang natuklasan na nawawala ang hard drive. Maingat na naalala ni Jaeol na naiwan niya ang hard drive sa taxi kagabi habang hinahanap si Bunny. Malapit na ang deadline ng submission at ang nawawalang hard drive ay nangangahulugan na ang lahat ng pagsisikap ay masasayang. Umiyak ang ka-roommate ni Jaeol habang ikinukwento ang insidente sa ka-roommate ni Bunny. Hindi sinasadyang narinig ito ni Bunny na kasama si Hyun-oh ang eksena. Kahit may date na siya kay Hyun-oh, laging nag-aalala si Bunny sa sitwasyon ni Jaeol. Hindi niya kayang linlangin ang kanyang puso, kaya humingi siya ng tawad kay Hyun-oh at tumakbo patungo kay Jaeol. Nagpa siyang tulungan siyang hanapin ang hard drive. Pumunta silang dalawa sa taxi company, ngunit nalaman nilang nagbabakasyon ang driver sa probinsya, kaya nagpa siya silang hanapin ang bahay ng driver. Pagdating sa baryo kung saan nakatira ang driver, nagtanong sila sa may-ari ng convenience store tungkol sa address ng bahay ng driver.
Sa mismong sandali na iyon, lumabas ang may-ari upang magtapon ng tubig at muntik na niyang mabasa si Bunny. Mabilis na kinubli siya ni Jaeol at nabasa ang kanyang likod. Kinuha ng may-ari ang kanyang damit upang palitan ni Jaeol. Sinabi niya na ang driver ay dinala ang kanyang ina sa bakasyon sa dagat at hindi pa nakakabalik, kaya hiniling ng dalawa sa may-ari na magluto ng instant noodles. Ginamit ni Jaeol ang pagkakataon na tanungin si Bunny kung bakit siya pumayag na sumama sa kanya. Biglang sinabi ni Bunny na labis siyang nag-aalala para sa kanya. Nang marinig iyon, hindi na napigilan ni Jaeol ang damdamin sa kanyang puso at matapang siyang umamin na labis niyang na-miss si Bunny sa nakaraang isang taon. Bago pa makasagot si Bunny, nagdala ng magandang balita ang may-ari. Nakabalik na ang driver. Nakuha ng dalawa ang hard drive at sumakay sila sa sasakyan ng driver pabalik ng Seoul. Sinabi niyang Bunny ang miss niya na nagpakilig sa puso ni Bunny. Hula niya na mahal pa rin siya ni Jaeol at ang kulang na lang sa pagitan nilang dalawa ngayon ay ang salita upang makipagbalikan. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Bunny kay Hyun-oh kung bakit siya umalis noong nakaraang gabi. Matagal nang napagtanto ni Hyun-oh ang damdamin niya para kay Jaeol, kaya di nagpasya siyang bumalik sa pagiging magkaibigan at hinangad niya na matupad ang lahat ng kanyang hiling. Habang nagtatrabaho, hindi sinasadyang nakita ni Bunny ang flyer na nag-a-advertise ng panayam ni Jaeol at Hyun-oh. Inamin ni Jaeol na ang dahilan kung bakit wala pa siyang kasintahan ay dahil naghihintay pa rin siya sa kanyang ex-girlfriend na naghiwalay sila isang taon na ang nakalipas. Talagang mahal niya ito, agad na naramdaman ni Bunny ang kanyang damdamin at sabik siyang makita si Jaeol. Sa mismong sandaling iyon, tumawag si Jaeol at sinabing may gusto siyang sabihin at nagmadali silang tumakbo patungo sa isa't-iisa. Si Bunny ay yumakap kay Jaeol, umamin na hindi niya siya nakalimutan kailanman at palagi siyang naghihintay sa araw ng kanilang pagbabalikan. Hindi na napigilan ni Jaeol ang kanyang emosyon, hinalikan niya siya ng may pagmamahal at ang dalawang nagmamahalan ay sa wakas ay nagkabalikan. Hinawakan ni Jaeol ang kamay ni Bunny at inihatid siya pauwi at nang maghalikan sila ng paalam sa harap ng bahay, hindi sinasadya silang nakita ng ama ni Bunny. Pagkalipas ng isang taon, si Jaeol ay muling pumasok sa bahay ni Bunny, nakatitig sa flower basket sa dingding na nagpaalala sa ina ni Bunny ng nakaraan. Pagkaalis ni Bunny sa ibang bansa, nakatanggap ang mag-asawa ng dalawang flower basket sa Mother of Day. Alam nilang hindi galing sa kanilang anak, kaya gihula nila na ito ay galing kay Jaeol at sinuportahan ng mga magulang ni Bunny ang pagbabalikan nilang dalawa. Kusang inanyayahan din ni Jaeol ang kanyang ina na kumain, nagbigay ng magandang balita at sa ilalim ng impluwensya ni Bunny, natutunan niya kung paano unawain ang kanyang ina at hindi na siya nakialam pa sa love life nito. Nang dumating ang ina ni Jaeol upang maglinis ng kwarto ng kanyang anak, nagkataon namang dumating ang mga magulang ni Bunny upang magdala ng pagkain at regalo at ang magkabilang panig ay labis na nasiyahan sa mag-asawang ito. Pagkatapos ng masayang pag-uusap, tahimik na umalis ang tatlo, binibigyan ng pribadong espasyo ang mag-asawa. Bago nito, noong namimili sila, gusto ni Bunny na bumili ng couple ring ngunit pinigilan siya ni Jaeol. Sa sandaling ito, inilabas niya ang ring na inihanda niya, lumuhod at isinuot ito sa kamay ni Bunny at sinabing binili niya ang regalong ito noong natanggap niya ang kanyang unang sweldo at palagi siyang naghihintay para sa sandaling ito. Isinuot ni Bunny ang natitirang ring sa kamay ni Jaeol, niyakap nila ang isa't-isa ng mahigpit at nangako na hindi na maghihiwalay pa. Nang matapos ang isang buwang bakasyon, si Jaeol ay kailangang bumalik sa Amerika kasama ang kanyang nakababatang kapatid ayon sa napagkasunduan, ngunit nagpasya ang kanyang kapatid na umuwi ng mag-isa. Umaasang mananatili ang kanyang kuya sa Korea. Pagkatapos ng aksidente sa kotse 10 taon na ang nakalipas, inalipin niya si Jaeol sa loob ng 0 taon. Ngayon, may mga kaibigan na ang kanyang nakababatang kapatid, mayroon na siyang bagong buhay at umaasa siyang hindi na maapektuhan pa si Jaeol sa kanya at magpakatapang siyang abutin ang kanyang mga pangarap. Nagtrabaho si Jaeol sa korporasyon ng kanilang pamilya bilang isang intern, determinado siyang magsimula sa pinakamababang posisyon at lumago ng paunti-unti. Si Jaeol naman, na malapit nang magtapos, ay nakahanap na rin ng direksyon para sa kanyang trabaho. Nakipagkita na rin si Bunny sa art director na nag-imbita sa kanya para sa kooperasyon at unti-unting umuusbong ang kanyang trabaho. Ang buhay ng bawat isa ay patungo sa mabuting direksyon. Sa paghahanda para sa kanilang date, naghalikan sina Bunny at Jaeol sa ilalim ng cherry blossom tree sa paaralan. Ang mga taong may destiny, kahit gaano pa kalayo sila magpunta, sa huli ay babalik sa isa't-iisa. Hindi nila kailanman pinagsisihan na minahal nila ang isa't-iisa.